Hoy, Pinasang kasal. Ang kulit mo. Ang kasal mo kay Julia Grant ay napagpasyahan pa noong buhay pa ang lola mo. Magaganap ang kasalang ito, anuman ang mangyari. Huwag mo nang isipin pang magloko-loko. Pero, Walang pero-pero. Kung mangangahas ka pang umalis, huwag mo na akong tawaging nanay. Mr. Fletcher, pupunta na tayo sa... babalik tayo sa Harbor City. Para magpakasal. pinipilit talaga ng pamilya ko ang kasal. Wala akong magawa kundi bumaba sa bundok. Habang wala ako. Ingat ka palagi. Sige na, basta tandaan mo, ang mga tao sa ibaba ay talagang masalimuot. Dalhin mo ang supot na ito, may antidote ito na pumapatay sa lahat ng uri ng lason. Kung magiging mapanganib ang sitwasyon, baka ito ang magligtas sa buhay mo. Tandaan, anuman ang mangyari. Dapat ligtas kang makabalik. CJ. Master. Mami-miss ko talaga kayo. Miss din kita, malaki ka na, panahon na para umalis sa bundok. Sige na. Master. Ingatan ninyo ang kalusugan ninyo. Kapag nakabalik ako, lulutuin ko ang paborito ninyong sabaw na pampakalma. Sige. Aalis na ako. Ako si Julia Grant. Inaasahan kong makasama kayo. Paano mo ako makakasama? Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginamit mo para kumbinsihin ang nanay ko para pilitin akong pakasalan ka. Anong panlilinlang? Hindi ubra ang pagpapanggap na inosente dito. Magsalita tayo ng diretsyo. Hindi mo pwedeng pag-usapan ang relasyon natin sa kahit sino at siguradong hindi mo na ito mababanggit sa nanay ko. Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita, pero yun lang ang makukuha mo. Seryoso ka? Nababaliw ka na ba? Ang yabang mo. Kung hindi ako pinipilit ng pamilya ko, sinong may gusto sa'yo? Naku! Kahit ikaw, kalaban ko na. Life or Death Arena, ipinagmamalaking inihahandog ng Heritage Medical Center. Ang ika-negatibo 33 Grandmaster Physician Tournament. Palagi nang sinasabi ng master ko, hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaking nasa paanan ng bundok na ito. Kaysa umasa sa mga lalaki, mas mabuting umasa na lang sa sarili ko. Kapag naging top doctor na ako, makakaipon ako ng napakaraming pera at kayang-kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Top doctor title, ako na to. Hello, Mr. Fletcher. Mula ngayon, huwag mo nang gawin ang mga formalidad na ito. Hindi na kailangan yan. Gets. Lahat magtrabaho na. Na-upgrade na namin ang security system natin. Gusto mo bang tingnan? Inan, mukhang maayos. Oy, hello po. Gusto ko lang sana itanong. Ikaw yung bagong apprentice, di ba? Nando ng pharmacy. Ah, ay, pasensya na. Ikaw pala. Hindi mo talaga ako kayang iwanan, ano? Sinusundan mo ako hanggang dito sa Heritage Medical Center. Akala mo ba pag ginawa mo to, magbabago na ang isip ko? Hinaharang kita. Nakakatawa naman. Ang yabang mo naman. Sino ka ba? Hindi mo nga alam kung sino ako, di ba? Ako talaga ay. Ikaw pala ang may-ari nitong medical center. Kung magsisinungaling ka, gawin mo namang kapanipaniwala. Matangkad at malakas naman tong lalaking to. Malamang security guard. Ano? Nakakahiya bang maging security guard? Walang trabahong mas mababa o mas mataas kaysa sa isa. Bukod pa riyan, kapag nakapasa ako sa physician interview, magkakasama na tayong magtatrabaho.
Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. At tungkol sa atin, hindi ko sasabihin kaninuman. Pero, kung may problema sa ulo mo, pwede kitang turukan ng ilang acupuncture points para magamot yan. Ikaw. Mukha ba talaga akong security guard? Ano ba? Security system upgrade. Hindi naman maganda. Sino yung babae? Nang ahas pang mang-asar kay Anthony Fletcher sa harap ko. Julia Grant ang pangalan niya. Siya yung bagong apprentice sa clinic. Kung ayaw mo sa kanya, Gina, pwede naman tayong gumawa ng kahit anong dahilan. At tanggalin na lang siya, yun lang. Ikaw ba ang bagong apprentice? Baguhan ka pala dito, at seryoso ka bang sasali sa Master Physician Competition? Magpangarap ka na lang. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang Master Physician Competition ay para lang sa mga pinakamahuhusay na practitioner sa clinic namin, at ang pinakamagaling sa Heritage Medical Center ay syempre si Gina Dawson, ang isang tulad mo, isang baguhan na walang alam, gusto pang sumali sa kompetisyon. Sigurado akong hindi mo alam kung paano gumamit ng karayom. Acupuncture. Basic na technique lang yan. Ano ba ang hirap dyan? Probinsyana, ang matibay na teknik sa pagtutusok ay taon ng pagsasanay. Kahit 3 hanggang 5 taon ay mabilis pa yan. Talaga ba? Mukhang hindi mo nga alam kung paano hawakan ang mga silver needle na yan. At sa tingin mo ay handa ka ng makipagkompetensya. Sa totoo lang, isang insulto yan sa buong kompetisyon. Pinagdududahan ninyo ba ang aking kakayahan sa acupuncture? Maliban sa aking master, walang sinuman sa mundo ang mas mabilis, mas matalas, o mas tumpak kaysa sa akin. Wow, may kumpiyansa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipakita mo ang kaya mo. Kung hindi mo mapatunayan ang mga sinasabi mo, mag-impake ka na at umalis ka sa Heritage Medical Center. Sige, subukan natin. Para matulungan ang mga pasyente sa sakit sa acupuncture. Lahat ng aming practitioner sa clinic ay araw-araw na nagsasanay sa dummy na ito, sa flying needle technique. Kung kaya mo, mula sa 3 metrong distansya, tamaan ang lahat ng 10 acupuncture points sa dummy gamit ang 10 silver needle. Aminin kung may kakayahan ka. Kahit ako ay nagkakamali pa rin, sa flying needle technique. Makinig ka, bata. Bakit hindi ka nalang umalis ngayon? Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Flying needle. Walang problema. Noong nasa bundok pa ako, nagsasanay ako na nakamaskara. Mas flying needle. Akala mo ba ay nagpe-perform ka sa circus? Panoorin ninyong mabuti. Paano kaya nangyari ito? Kumusta na? Pumasa ang kakayahan ko sa pagsubok, di ba? Kaya pwede na ba akong manatili dito? Wow, ang galing talaga ng batang ito. Ang pamamaraan niya sa pagtutusok, parang may 20 taon ng karanasan sa likod niyan. Napakabata pa niya. Hindi ko inasahang ganito siya kagaling. Oo. Hindi ba't tumpak lang ang pagtutusok niya? Paano kung may daya siyang ginagawa? Wala dapat ipagmalaki. Kung gusto mo talagang manatili, pwede kang manatili sa Batika, maging isa sa aming mga parmasyutiko, magtimbang at maghanda ng gamot. Bagay na bagay sa iyo iyon. Hindi maganda, Dr. Lin. Ang punong doktor mula sa Pine at Crane Clinic ay dumating para hamanin tayo. Ano? Ang tapang naman. Sabi ng lahat, ang mga doktor ng Heritage Medical Center ay napakahuhusay. Pero ngayong nakita ko, wala naman kayong kakaiba. May mga doktor kayong mali ang pagpupulso. Nag-iiniksyon ng basta-basta at mali pa ang nire-resetang gamot. Kung matatalo kayo sa hamon ngayong araw, mas mabuti pang palitan ng pangalan ng Heritage Medical Center ng klinika ng huling pagpapalem. Anong klaseng kalokohan iyan? Ang yabang mo naman magsalita. Si Dr. Peter Holmes ay kampiyon na ng Master Physician Tournament. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung matatalo siya ni Dr. Lin. Kung matatalo ka, mag-anunsyo ka na magsasara ang Pine at Crane Clinic. Sige. Sige, mauna ka. Nandito pa si Anthony Fletcher sa klinika. Hindi pwedeng matalo ako sa kompetisyong ito. Kung nandito siya, malamang mananalo tayo, di ba? Ang tinutukoy mo ba ay ang apprentice ng matandang maestro? Kahit ikaw, iniisip mong matatalo si Gina Dawson, ano? Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Ano sa palagay mo? Kung ang Heritage Medical Center ay papalitan ng pangalang Last Rites Clinic, hindi ba magagalit ang boss nila? Ano na kinalaman mo doon?
Isa ka lang namang apprentice na tagagawa ng kung ano-anong trabaho. Apprentice lang na tagapagpaikot-ikot. Ikaw naman, parang gwardiya lang sa pinto. Paano mo pa ako matatawa-tawanan? Ayoko sa tawag na iyon. Makinig ka, may sasabihin ako sa'yo. Simula ngayon, ako na ang magiging punong manggagamot ng Heritage Medical Center. Panaginip lang yan. Mr. Fletcher, malapit nang magsimula ang kompetisyon. Dahil ito ay kompetisyon sa medisina, magpaligsahan tayo sa paggamot at pagsagip ng buhay ngayong araw. Sige. Ang ginoong ito ay aking pangalawang tiyuhin. May Parkinson's na siya. Sa loob ng 7 taon, nanginginig ang kanyang mga kamay at binti. At siya'y nakararanas ng masidhing pananakit sa kanyang wheelchair. Sinubukan ng aming klinika ang lahat ng paraan. Ngunit ang nagawa lang namin ay panatilihin siyang buhay at siguraduhin hindi lumala ang kanyang kondisyon. Dr. Dawson, kung mapapatayo mo siya ngayong araw, ang Heritage Medical Center ang mananalo sa kompetisyon ngayong araw. Deal? Kung hindi mo siya mapagaling, patunay lang yan na hindi mo kayang gawin ang trabaho. Tinatanggap ko ang hamon. Init sa atay na may plema, kakulangan sa chi at dugo. Kailangan muna nating pasiglahin ang dugo. Tapos tanggalin ang init at mag-detoxify. Shena Talbot, kumuha ka ng 3 gramo ng Gasprodia, 1 ons sa bawat isa ng honeysuckle at licorice. Oo nga pala. Dagdagan ng kaunting antelope horn powder na hinalo sa tubig. Sige. Mali yan. Ano nang mali doon? Malamig ang katangian ng antelope horn. Napakatanda na ng matandang ginoong iyon. Kung bibigyan mo siya ng ganoong kalakas na reseta, maaari itong magdulot ng malaking problema. Well, kahit magkamali ka, okay lang. Dahil kaya kong ayusin. Nagsasabi na naman ng kalokohan ang babaeng ito. Panoorin mo na lang ako. Gina, nandito ka pala. Isa ka lang namang hudas. Papatayin mo ang tiyuhin ko. May tao ba dyan? Gibain niyo ang Heritage Medical Center para sa akin. Teka. Kaya ko siyang iligtas. Sino ka? Dr. Dawson. Isa rin ba siya sa mga doktor mo sa Heritage Medical Center? Hindi pa siya kwalipikado. Apprentice lang siya. Apprentice lang, ang lakas ng loob magmayabang. Mukhang lahat kayo sa Heritage Medical Center ay mga walang kwentang doktor. Kung walang kwenta man o hindi, malalaman mo rin. 8 Holmes. Ginagarantiya kung gagaling ang tiyuhin mo. Hindi lang gagaling, makakatayo at makakalakad siyang muli. Parang walang nangyari. At kung ikaw ay mabaygo, alam mo ba kung anong kabayaran ang kailangan mong gawin? Kung hindi ko siya matulungan, gawin mo ang gusto mo. Pero kung ako ay magtagumpay, mawawala ang lahat ng pustahan mo. At gusto kong maging chief physician sa Heritage Medical Center. Inaabuso mo ang sitwasyon. Walang paraan. Napapayagan naming isang tulad mo, ang maging chief physician. Talaga ba? Kung malaman ng boss na ang klinika natin ay pinangalan ng Last Rites Clinic at nakapatay tayo ng tao, sa tingin mo hindi siya magagalit? Sige, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Pero kung ikaw ay mabaygo, lalayas ka sa Heritage Medical Center ng tuluyan. Dahil gustong-gusto mo, magpakasakit para sa akin. Siyempre hindi kita pipigilan. Yeswe, apprentice ako ng isang master physician. Ang paggamot sa Parkinson ay napakadali para sa akin. Sige, usapan na iyan. Ang gulo talaga ng babaeng ito sa akin. Kung nandito ang apprentice ng master, mas magaling sana ang paghawak niya nito. Mr. Fletcher, may balita na ang apprentice ng master. Physician ay bumaba na mula sa Willow Ridge Peak pero ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng karayom sa haystack. Ipagpapatuloy pa ba natin ang paghahanap? Ipagpatuloy mo. Kailangan mong hanapin siya para sa akin. Magagaan pero matitibay ang mga karayom na ito. Ang kulay nito ay parang malamig na buwan, pero hindi ito ginto o pilak. Baka ito ang maalamat na Ethereal Cold Moon Needles. Ang mga Ethereal Cold Moon Needles na ito ay hinubog mula sa Millennium Dark Steel. Ito'y mga eksklusibong kasangkapan na ipinamana sa mga henerasyon ng mga Master Physician. Sino nga ba ang batang babaeng ito? Bailey Fengchi, Hegyu, Neiguan, at saka Taichung. Ito.
Ito ang Awakening Mind Acupuncture Technique na nakasaad sa mga sinaunang teksto. Hindi ko inakalang masasaksihan ko ito ngayon. Sulit na ang buhay ko ngayon. Talagang sulit. Marunong pala siya ng isang nawalang sining ng akupuntura. Sino nga ba talaga siya? Pakitang tao lang ba yan? Naghahanap lang ng atensyon. Hindi mo lang naiintindihan. Ang Awakening Mind Acupuncture Technique na ito ay lubhang mapanganib. Nangangailangan ito ng buong focus mula sa nagpaprakti nito. Kung mabaygo ang nagpaprakti, makakasama ito sa sarili niyang heart meridians upang tunay na makabisado ang teknik na ito. Kailangan ng likas na talento at ugali. Ang kanyang kakayahan sa medisina ay higit na mas mataas kaysa sa akin. Ngayon, isang karayom na lang ang natitira. Nakasalalay ang kapalaran ni Second Uncle sa huling pagtusok na ito. Ang huling karayom, Yintang Point. Alisin ang mga karayom. Nagmulat ang mata ni Second Uncle. Pinagaling talaga siya ni Julia Grant. Tito, itong taon ka ng tulog. Nagising ka rin. Ikaw si Dr. Peter Holmes. Oo, nakakatayo na ako ngayon. Gumaling na ako. Sandali, ang sakit mo ay nasa iyong mga meridian. Ang ugat nito ay nasa pali at tiyan. Kanina lang, karayom na pilak lang ang ginamit ko para ikonekta ulit ang iyong mga meridian. Pero kung gusto mong lubusang gumaling, kailangan mo pa ring palakasin ang iyong enerhiya at dugo at paginhawahin ang iyong pali at tiyan. Ito ang sarili kong formula, Complete Recovery Elixir. Uminom ka lang ng isa at garantisadong gagaling ka. Julia Grant, tumigil ka sa paglalaro. Ano ba yung complete recovery elixir na yan para lokohin ang lahat? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Ito ba'y pinagulong mo lang? Mula sa sahig. Eksakto. Julia, sinasabi ko sa'yo, umayos ka na habang maaga pa. Umalis ka na lang sa Heritage Medical Center. Complete Recovery Elixir. Bakit pamilyar ang pangalang yan? Doktor, ang iyong apprentice ay talagang bihasa sa medisina. Pwede ko ba siyang makilala ng personal? Siyempre, nasa likod ng workshop siya. Ginagawa ang Complete Recovery Elixir ngayon. Ikaw. Ang tumulong sa akin na tumayo mula sa wheelchair na yon. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko naramdaman kung ano ang pakiramdam nang nakatayo sa sarili kong mga paa. Dr. Grant, tiwala ako sa'yo. Iinumin ko ang gamot na ito. Magtiwala ka sa akin, pangako ko. Hindi ka magsisisi. Haha, wala siyang reaksyon. Siguradong panloloko lang ito. Nakakagalaw na ako. Ang lakas na ng pakiramdam ng mga binti ko ngayon. Para akong binata ulit. Doktor. Panginoong Doktor. Sir, ano po ba ang ginagawa ninyo? Bumangon na po kayo agad. Doktor, iniligtas ninyo ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Alam ninyo na kung ano ang dapat gawin ngayon, di ba? Talagang kahanga-hanga ang kakayahan sa medisina ni Dr. Julia Grant. Binigyan niya ng bagong buhay ang tiyuhin ko. Para sa kompetisyong ito, ako, si Dr. Peter Holmes, ay buong pusong tumatanggap ng pagkatalo. Kung sakaling may kailangan si Dr. Julia Grant sa hinaharap, ang Pine at Crane Clinic ay handang tumulong. Ako wala naman talaga akong kailangan. Gumaling na ang sakit ng tiyuhin ninyo ngayon, di ba? Siguraduhin na lang na maging aktibo siya mula ngayon. Tungkol naman sa utang o pasasalamat, wag na nating banggitin pa. Bumangon na po kayo, bumangon na. Bukod pa riyan, ako ay kumakatawan sa Heritage Medical Center sa laban na ito. At ang paggamot sa sakit at pagliligtas ng buhay ay tungkulin namin bilang mga doktor. Tama. Dr. Julia Grant, ang isang doktor ay dapat mahabagin. Hindi interesado sa pansariling pakinabang o katanyagan. Kung wala kayong kailangang bayad, mula sa amin. Hanggat kayo ay nasa Heritage Medical Center, ang Pine at Crane Clinic ay susunod sa inyo. Walang tanong-tanong. Paalam. Paalam. Kaya nanalo ako sa laban. Tandaan ninyo ang pangako ninyo sa akin. Hayaan akong maging punong manggagamot. Pinuno ng seguridad. Gina, ayos ka lang ba? Paano siya nanalo? Si Julia Grant, ang babaeng iyon. Swerte lang siya, ganoon lang. Sa huli, ang kumakatawan, sa Heritage Medical Center sa kompetisyon, ay ikaw pa rin. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Fletcher ay sumusuporta pa rin sa iyo. Kailan pa kailangan ng ating Heritage Medical Center na umasa sa isang hindi kilalang batang babae para lumaban sa ring? Mr. Fletcher, Kailangan ko ng paliwanag sa nangyari ngayong araw. kasalanan ng Pine at Crane Clinic ang lahat. Lubos na lumampas sa hangganan ang mga tao nila, ni hindi man lang kami handa. Kaya nga natalo kami. Si Julia Grant,
Paano siya nanalo? Ang Heritage Medical Center. Kailan pa tayo nagpahintulot na ang isang karaniwang apprentice ang maging mukha natin sa publiko? Si Julia Grant, madaming daya ang babaeng yun. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng relasyon mayroon siya kay Dr. Peter Holmes? Paano kung nagtutulungan sila mula sa loob? Baka lahat yun ay isang pakana. Kung hindi, paano niya kayang talunin si Dr. Peter Holmes? Tama, Mr. Fletcher. Talagang hindi ka dapat magpalinlang kay Julia Grant. May mali talaga sa laban ngayong araw. Sigurado. Gaya nga ng inaakala ko. Julia Grant. Papasukin mo siya rito. Opo, sir. Ikaw, guard, hindi ka ba dapat nakaduty? Bakit mo ako hinila rito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na dapat maglayo tayo dahil sa relasyon natin? Hindi talaga tayo dapat masyadong magkasama sa mata ng iba. Para sa itsura. Kung malaman ng mga tao, kung gaano karumi ang mga taktika mo, nakakahiya yon para sa pamilya ko. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung paano ka nanalo sa laban? Una, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para hamunin ang Heritage Medical Center. Tapos ikaw ang sumalba na parang bayani. Julia Grant, mali ang pagtingin ko sa'yo. Sa tingin mo'y nanloko ako. May mali ba sa sinabi ko? Ayokong makita ka ulit. Heto ang black card. Walang limit sa paggastos. Gastusin mo ng gusto mo. Ayokong makita ka ulit sa Heritage Medical Center. Hindi, salamat. Huwag kang makialam sa buhay ko. At mula ngayon, huwag mong sabihin ikaw ang binibini ng pamilyang Fletcher. Hindi ko ikaw ipagpapahamak ng dignidad ko. Wow, ang yabang mo talaga. Pero pareho lang tayo. Manggagawa lang din. Akala mo ba malaking boss ka na? Mr. Fletcher, siya. Hayaan mo siya. Tara na sa harap. Kailangan ng malaking pagbabago ang Heritage Medical Center. Seryoso, dinala mo ang ganitong klaseng basura para guluhin ang aming boss na si Fletcher? Boss Fletcher. Ang mga medikal na putaheng ito ay pawang espesyalidad ng aming klinika. Paulit-ulit naming tiningnan ang bawat isa. Paano mo masasabing basura ang mga ito? Espesyalidad? Ito ba ang tinatawag mong inyong signature dishes? Ang calming porridge na ito ay parang papel ang lasa. Wala talagang epekto sa pagpapakalma. Ang beauty soap ay sobrang tamis na nakakamatay. At ang herbal tonic, di ba? Mali ang dosage mo ng sobra, kaya napakapait. At itong huli, ang spleen strengthening paste, ang tigas, pwedeng mabasag. Ang ngipin ng tao, sabihin mo sa akin, seryoso ka bang tinatawag mong signature dishes ang mga ito? Ha? Boss Fletcher, ako. Dr. Dawson, natalo ang Heritage Medical Center ngayon. Hindi mo masasabing wala kang kinalaman, di ba? Kung ngayon, hindi mo pa rin kayang gumawa ng medikal na putahe na makakapagbigay kasiyahan kay Mr. Fletcher, wala na akong dahilan para patuloy kang magtrabaho dito. Hindi ko kayang iwan ang Heritage Medical Center. Boss Fletcher, may isa pa akong medikal na putahe. Siguradong masisiyahan ka. Anthony, ito ay bagong medikal na recipe na aking dinibelop. Ito ay tinatawag na Vitality Astragalus Oxtail Soup. May 12 ng mahahalagang halamang gamot dito. Lalo na ang oxtail na iyan. Ito ay pinili mula sa 12 ng Wagyu sa North Bay County. Sige, subukan mo. Sobrang baho, kaya pala natalo kayo sa paligsahan ngayon. Boss Fletcher, ito ay klinika, hindi restoran. Ang gamot ay dapat medyo mapait ang lasa. Ito ay para tumulong sa mga tao, hindi para magpakasarap sa lasa. Boss Fletcher, may punto siya. Huwag mo nang ulitin yan sa susunod, at kayong lahat dahil sa inyong pabaya mong ugali. Kaya napunta sa ganitong kalagayan ng Heritage Medical Center. Ngayon, kailangan kong kumain ng isang lutuing pampagaling na talagang makakapagpasaya sa akin. Kung hindi, lahat kayo, kahit sino pa yan, umalis kayo. Wala na tayo. Ang hirap pasayahin ni G. Fletcher. Saan ba tayo kukuha ng lutuing pampagaling na magugustuhan niya? Kung hindi tayo makapasa sa pagsubok ngayon, lahat tayo mawawalan ng trabaho. Ano na ang gagawin natin? Naipakita na natin ang lahat ng ating pinakamahusay na kakayahan. Nakagawa na ng napakaraming iba't ibang lutuing pampagaling. Pero hindi pa rin nasisiyahan si G. Fletcher.
Kaya naman pala galit na galit si Guy Fletcher. Sa totoo lang, kayong mga chef, kailangan talagang pagbutihin ang inyong mga kakayahan. Tumahimik ka. Ang isang mahusay na lutuing pampagaling ay kailangan ng bihasang manggagamot na maingat na pipino ng paulit-ulit. Gamit lamang ang pinakamahuhusay na sangkap. Baguhan ka lang, ano ba ang alam mo tungkol dito? Kilala ang Heritage Medical Center sa mga lutuing pampagaling nito. Pero ang mga niluto ninyong pagkain ay napakagulo. Sinisira lang ninyo ang magandang reputasyon natin. Ang sabaw ng buntot ng baka na may astragalus para sa sigla ay kailangang pakuluan ng mabagal sa mahinang apoy sa loob ng 3 oras para talagang lumabas ang bisa ng astragalus. Pero kayo, isinaksak lang ninyo ang lahat sa pressure cooker para makatipid ng oras. Hindi lang ang sabaw, ay mabaho pa rin. Sinayang ninyo ng walang kwenta ang mga sangkap na iyan. Kaya naman pala galit na galit si Guy Fletcher. Kung talagang magaling si Julia Grant, edi hayaan mo siyang gumawa ng isang bagay na makakapagpasaya kay G. Fletcher. Kung hindi niya kaya, edi nandaya ka lang sa huling kompetisyon. Well, Malaking bagay ang pandaraya kapag nahuli ka. Ang pangalan mo ay magiging kahihiyan magpakailanman. takot. Huwag kang magbiro. Akala mo ba takot ako sa mga tao? Pagluluto lang ng pampagaling yan. Madali lang yan. Hoy! Bakit wala na ang lahat? Utak ng baboy. Hindi ito yung Black Hog mula sa Silver Pin Mountains. Pero pwede na to. Lahat ng pinakamahuhusay na halamang gamot mula sa batika ay nagamit na. Tingnan natin kung paano mo ngayon planong magpa-impress. Julia Grant, sisiguraduhin kong mapapaalis ka sa Heritage Medical Center. Ano yang amoy? Ang ganda ng amoy. Oo, talagang maganda. Unang beses kong naramdaman na ang pagkaing panggamot ay maaaring mabango ng ganito. Parang ang pakiramdam ay kasentamis ng paglipad sa kalangitan. Tapos na ang calming brain boosting soup. Ginoong Fletcher, paano kaya kung imbitahin natin ang apprentice ni Dr. Harold Jennings na sumama sa atin kung siya ay maaaring maging ang chief physician dito sa Heritage Medical Center? Malulutas na ang lahat ng problema natin. Siguraduhin hanapin siya. Maaari niyang sabihin ang anumang kondisyon na gusto niya. Nauunawaan. Ginoong Fletcher, ito ang bagong putahing panggamot na ginawa ng mga doktor sa parmasya. May utak ng baboy, goji berries, polygala root, at iba pa. Subukan ninyo po. Ano? Utak ng baboy. Anthony, mali siguro ang order na ito. Palitan ko ito ng iba. Sandali lang. Pamilyar ang lasa. Siya, to. Nahanap ko na siya. Sino ang gumawa ng putahin nito? Magsalita ka. Gusto ko siyang makita ngayon din. Nako, kinain ni Ginoong Fletcher ang pagkaing panggamot na ginawa ni Julia Grant. Galit na galit siya. Ano? Ang putahing ito, eksaktong-eksakto ang lasa sa isang. Ginawa para sa akin ng apprentice ni Harold Jennings, sa Evercrest Range. Ginoong Fletcher, ibig sabihin, nandito ang apprentice ni Dr. Harold Jennings. Hindi ako nagkakamali sa mga lasa. Imposibleng mali ako. Gina, ako ang nagdala sa kanya dito. Kailangan kong makita kung sino ang may ganitong klaseng panlasa. Bakit ka ganyan? Ikaw, yung kumain ng herbal meal na ginawa ko at nagalit ng todo. Teka, hindi yan tama. Bakit ikaw, isang security guard, nakaupo lang dito? Wala ka bang panlasa talaga? O sinasadya mo ba ito para matanggal ako sa trabaho? Ikaw ba talaga ang gumawa ng herbal meal na ito? Siyempre, sino pa ba? Aaminin ko, sa totoo lang, ito ang pinakamasarap na herbal dish na nakain ko. Eksaktong lasang-lasa ko yung sabaw ng utak na dating ginagawa ng apprentice ng Old Master sa bundok. Magkapareho talaga. Kaya, ikaw ba talaga siya? Sino ang pinag-uusapan mo? Anong bundok? Isang ordinaryong mangkok lang ito ng sabaw ng utak ng baboy. Ano? Paano naging apprentice ng legendary doctor si Julia Grant?
At ano ang meron sa kanya at kay Anthony Fletcher? Paano niya nalaman na ang master ko ay ang legendary doctor? Saka, parang, nahuhumaling siya sa pagluluto ko. Kung isang taong makasarili at kontrolador tulad niya, ang magkulong sa akin sa bahay niya, para lang magluto ako ng herbal meal araw-araw. Paano ako makakasali sa hamong legendary doctor? Hindi pwede, hindi ko dapat siya matuklasan. Eksaktong pareho ang lasa. Hindi ka ba talaga siya? Ako, Dapat nagkataon lang ito. Apprentice lang siya sa clinic. Paano siya magiging estudyante ni Dr. Harold Jennings? Nagkamali ba talaga ako ng taong nakilala? Oo, sa totoo lang, siya ang pinakamababa ang ranggo na doktor sa aming clinic. Mali ang napuntahan mo. Bahala na. Itinatago pa ba natin ang mga taong ito sa klinik? Yung medicated food ng Heritage Medical Center, kung matatawag man yon, ay halamang gamot na hinalo sa ordinaryong pagkain lang. Mabaho at mapait, walang makakakain yan. Kahit papaano, itong huling ulam, yung brain soup ay pwede na. Dawson, ganito ba talaga ang pagpapaliwanag mo sa akin? Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pangako, pamumunuan ko ang Heritage Medical Center para manalo ng kampyonato sa Legendary Doctor Challenge. Pagkatiwalaan niyo ako, Anthony Fletcher. Wala nang susunod na pagkakataon. Anthony Fletcher. Ikaw nga talaga si Anthony Fletcher. Mukhang nagulat ka ng husto. Ay naku, ay naku, ay naku. Siya pala ang boss ko. Ang dami ko pang nasabi tungkol sa kanya. Julia Grant, Julia Grant. Talagang wala kang kawala ngayon. Gusto mo lang akong pakasalan, dahil sa kung sino ako, di ba? Kung aaminin mo lang ng harapan, baka iba ang tingin ko sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko yung peking mukha mo, wala talaga akong gana. Hindi, Anthony Fletcher. Pakinggan mo muna ako. Hoy! Aminin ang ano, sa totoo lang, hindi ko alam. Ang tunay mong pagkatao. Sinusunod ko lang ang gusto ng pamilya ko. Huwag kang aalis. Pera lang pala ang dahilan kung bakit espesyal ka. Dahil mayaman ka, hindi mo na kailangang makinig sa iba. Wow. Kahit ikaw, kalaban ko na ngayon. Talagang sinuwerte ako ngayon. Alaynan. Ano to? Nahuli si Anthony Fletcher na nakikipagkita ng palihim sa isang babae pagkatapos ng hating gabi at dinala pa ito sa Heritage Medical Center sa ilalim ng kanyang pangalan para magpagaling. May mga litrato pa. Ito pala ang tunay na Ginoong Fletcher. Kaya siya pala. Gets ko na. Impostor lang pala siya. G. Fletcher, noong sinimulan mo ang negosyo mo, itinago mo ang totoong pagkatao mo. Ang ginamit mo ay pangalan ng nakababatang kapatid mo. Pero ngayon, medyo magulo ang personal na buhay niya. Baka masira pa ang reputasyon mo. Gusto mo bang ibalik ang totoong pangalan mo? Hindi na kailangan. Hoy! Tama. Sabihin mo sa mga tao sa Heritage Medical Center na huwag pagmalupitan si Julia Grant. Kung gusto niyang sumali sa Legendary Doctor Challenge, siguraduhin may pwesto para sa kanya. Sige, G. Fletcher, talagang inaalagaan mo ang asawa mo. Kung ang asawa ni Anthony Fletcher ay inaapi sa sarili nating klinika, mawawalan ng respeto ang pamilya Fletcher. Gets. Tara na. Hoy, mahal, naghahanap ka ba ng bahay? Tignan mo to, magandang lokasyon, at di mo matatalo ang presyo. Oh, di ba? Anong kailangan mo? Mag-ikot muna ako. Sandali lang. Halatang-halata na mayaman at matagumpay ka. Kailangan mo ng ganito kalaking lugar. Tingnan mo nga, bukas at maluwag, nakaharap sa hilaga at timog. Ang ganda ng feng shui dito. Bibigyan kita ng pinakamagandang deal na kaya ko. Magkano? 3,000. Pwede kang tumira dito sa halagang 3,000. 3,000. Sa totoo lang, hindi ako gaanong mahilig sa ganitong bukas na layout na hilaga timog. Mas gusto ko ang mas maliliit na lugar. Aminin mo na kung hindi mo kayang bayaran. Kung hindi siya gumamit ng mga dayaan para pilitin ang isang kasal sa kanyang kakayahan sa medisina, baka mas maganda sana ang simulan natin. Mr. Fletcher. Naalala ko, malapit lang ang apartment mo sa Heritage Medical Center at marami kang bakanteng kwarto. Paano kung ipaupa mo na lang kay Julia? CJ, sabihin na lang nating mabait ako ngayon. Sige, aasikasuhin ko agad.
Anong ginagawa ninyo? Hindi ako takot sa inyo. Nag-aral na ako ng self-defense, ha? Kung lalapit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Ha. Miss, naghahanap ka ba ng mauupahan? Meron akong malaking apartment sa downtown. 2,500 kada buwan. 2,500 kada buwan. Umalis ka dyan, ang mahal naman ng 2,500. 2,000 na lang. Kukuha ka ng kliyente ko, pare. 1,500. 1,000. 1,000. Tumitawad ka pa? Miss, 500 kada buwan. Miss, 500 kada buwan. Miss, 500 kada buwan. Kasundo. Yehey, tara na. Miss, malapit na tayo. Hoy, bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ano nang akala mo, pwede kang umupo sa sofa ko? Gets ko na ngayon. May punto ka. Ibig kong sabihin, patuloy kang nagpapanggap na ibang tao. Naglilibot para lokohin ang mga tao. Kaya pala wala kang sariling matirhan. Anong ibig mong sabihin sa lolokohin ang mga tao? Anong ibig mong sabihin sa nagpapanggap na ibang tao? Ayaw mo pang aminin, ha? Tingnan mo na lang. Tingnan mo, ang pagpapanggap na ibang tao ay isang bagay. Pero hanggang sa puntong, nagpanggap ka pa bilang si Anthony Fletcher. Ang lakas ng loob mo. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala. Nagpapanggap ka pa rin sa harap ko, di ba? Hindi ka naman mali. Sa ngayon, talagang wala akong pera. Kaya ang pagpapanggap bilang si Anthony Fletcher ay talagang dahil sa kawalan ng pag-asa. Ngayon, mas makatotohanan na. Huwag kang mag-alala, basta't hindi mo sasabihin kaninuman ang anumang nangyayari sa pagitan natin. Ako mismo ang mag-aalaga sa'yo. Kakausapin ko lang ang may-ari ng bahay. Sobrang natuwa siya sa inyong dalawa. Sayang lang. Sayang. Ano ng problema? Ha? Sayang hindi kayo mag-asawa. Sabi ng may-ari, kung mag-asawa kayo, kalahati na lang ang upa. Libre pa ang tubig at kuryente. Hindi para sa ibang bagay. Gusto lang niyang magkaroon ng magandang samahan sa kanyang lugar. Kalahati ang upa. Ibig sabihin, 14,000 piso na lang ang lugar na ito. Ang mura naman. Niloloko mo ba kami? Panloloko ba ito? Talagang hindi. Huwag kang mag-alala, binibini. Nakatira sa ibang bansa ang may-ari at hindi siya naghihirap sa pera. Inuupahan niya lang itong lugar para makakilala ng mga tao. Pero kung hindi kayo mag-asawa, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Kahit kalahati ang bawas sa upa, 14,000 piso lang ang natipid. Hindi ko alam kung sulit magpanggap para sa ganoong halaga, di ba? Sulit na sulit, sa totoo lang. Talagang naubusan na ako ng pera. Yung 14,000 piso, seryoso. Hindi ko talaga kayang ipunin. CJ, mag-asawa kami. Talaga. Yuha, totoo, hindi fake. Mukhang magpapanggap na lang kaming mag-asawa para sa mas murang upa. Okay na ngayon, di ba? Siyempre, okay lang. Hayaan ko na kayong dalawa. Heto ang susi mo. Salamat. Hoy, ingat ka. Hinalikan niya ako. Ibig sabihin ba, gusto niya ako? Kahit na mukhang medyo walang malay ang babaeng ito. Kung talagang gusto niya ako, baka pag-isipan ko talaga. Pasensya na iyon. Hoy, wag kang mag-akala ng mali. Kanina lang kasi, gusto kong tulungan kang makatipid ng 50 piso. Kung talagang gusto mong gantihan ako, pinag-aaralan ko kasi ang isang bagong recipe ng halamang gamot. Pwede mo akong tulungan na subukan ito. Di ba sabi mo nagmi-migraine ka? Baka kung gumana ang recipe ko, mawawala na ang sakit ng ulo mo. Talaga bang gusto mo lang akong makatipid? Siyempre, Talaga? maganda lang itsura nitong lalaking ito. Mayabang at palaging nagsisinungaling. Bukod sa mukha niya, wala siyang silbi. Julia Grant, huwag kang magpalinlang sa kanya. Sige, pupunta na ako sa kusina. Iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Hindi ako gusto, pero pinagtitipid pa rin ako. At gusto pa akong lutsyan ng halamang gamot.
Sa tingin ko gusto kong makita kung hanggang saan ang maliit na babaeng ito ang kaya niyang gawin. Sino si Julia Grant? Ano, yung lalaking sikat sa buong bansa ang tinutukoy mo. Nakakuha pa siya ng ika-5 pwesto sa huling Legendary Doctor Challenge, si Hunter Miles. Oo, siya nga yun. Bakit bigla na lang siya maghahamok kay Julia Grant? Anong gagawin natin ngayon, Gina? Hindi pwede. Hindi na natin pwedeng hayaan pang magningning si Julia. Ako na ang haharap sa laban na ito. Kahit na mapahiya, pangalan ni Julia ang madadamay, hindi akin. Huwag kang mag-alala, Gina. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano mo. Julia, may mahalagang ipapagawa sa'yo si Gina. May 2 premium na Evercrest Snow Lotus sa freezer. Kailangan mong kunin ang mga yun. Iyon ang ipinagmamalaki ng ating tindahan. CJ. Bakit ako pa ang pinapakuha ni Shena Talbot ng bagay na ganito kahalaga? Ang lamig dito sa loob, mas mabuting kunin ko na lang ang mga iyon at umalis na. Talagang si Gina Dawson at ang mga kaibigan niya ang may kagagawa nito. Buksan mo ang pinto. Ah, ikaw pala si Julia Grant, yung nakatalo kay Dr. Peter Holmes. Oo, ako nga. Ano ba? Bakit mo pa rin tinatakpan ang mukha mo? Ano, natatakot ka bang makakita kami ng pangit? Ano ang sinabi mo? Relax lang, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi naman talaga mahalaga ang itsura. So lesyonin natin ito gamit ang ating kakayahan bilang mga doktor. Dahil ito ay isang kompetisyon, kailangang may mananalo at may matatalo. Ang sino mang matalo ay kailangang kusang loob na aalis sa Legendary Doctor Challenge. Deal. Ako, si Hunter Miles, nag-aral ng medisina mula pagkabata. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng taong kasing yabang mo. Buti na lang, hiniling ko kay Dr. Lawrence Pierce na pumunta at maging saksi natin ngayon. Dr. Pierce, dito po. Dr. Pierce, sino ang mag-aakalang si Hunter Miles? Ay talagang mapapapunta siya rito? Narinig ko na isa si Dr. Lawrence Pierce sa mga hurado ng Legendary Doctor Challenge ngayong taon. Tiyak na patas ang kanyang hatol. Dahil si Dr. Pierce ang hurado, wala nang atrasan sa pastahan. Ginagamit ko naman ang pangalan ni Julia Grant, kahit na matalo man ako. Ano naman ang kinalaman niyan sa akin, Gina Dawson? G. Fletcher, dumating na si Hunter Miles sa Heritage Medical Center. Espesipiko pa nga ang hiniling niya na hominin si Julia sa isang paligsahan ng kasanayang medikal. Gusto mo bang puntahan at tingnan? Yung Hunter Miles na yon, ang batikan sa medisina. Oo. Hindi na kailangan, magtuloy ka na sa iyong meeting. G. Fletcher, hindi ka ba talaga nag-aalala? Natikman ko na ang mga pagkain panggamot na ginawa ni Julia, at nakita ko na ang kanyang mga pamamaraan ng acupuncture. Hindi katapat ni Julia si Hunter Miles. Dahil hiniling mo sa akin na maging hurado, bibigyan kita ng isang kaso. Subukan natin ng kaunti ang iyong kasanayan sa medisina. Ilalarawan ko ang mga sintomas ng isang pasyente, at pareho kayong maaaring magmungkahi ng inyong mga plano sa paggamot. Ang may mas mahusay na pamamaraan, ang siyang magwawagi. Makikinig tayo kay Dr. Pierce. May isang pasyente, 58 taong gulang. Paminsan-minsan paninikip ng dibdib sa loob ng 3 buwan. Ang diagnosis sa kanluran ay coronary heart disease. Nabigo ang mga karaniwang paggamot. Ngayon ay gusto niyang subukan ng tradisyonal na medisina. Paano mo ito irereseta sa iyong palagay? Dr. Grant, gusto mo bang mauna o ako na? Papaunahin kita. Bara ang plema, nagpapamanhid sa mga ugat ng puso. Kaya ang dapat na pamamaraan ay Baiji at Pinelia decoction kasama ang Danshen para magpainit at magpalusog sa katawan. Tama ang race eta, balanse ang init at lamig. Hunter, medyo umunlad ang iyong kasanayan. Ikaw naman. Ang mga sintomas na ito ay nangangailangan ng sirkulasyon at pagbubukas ng dugo. Kaya dapat isama din sa formula ang Coptes at Angelica. At talagang dapat mong bigyang diin ang safflower. Kalokohan. Ang Coptes ay pampalamig, ang safflower ay pampainit. Nag-aaway ang kanilang mga katangian. Paano mo malito ang ganitong pangunahing parmakolohiya? Julia, kung iinumin ng pasyente ang iyong race eta, baka mamatay siya sa lugar. Sa aking palagay, panahon na para habarin mo ang puting uniforme at magpalit ng karera. Julia Grant, tapos ka na. Sobrang lamig talaga. Mamamatay na ba talaga ako sa lamig dito? Guro. Nabigo akong maging magaling na estudyante mo. Hindi kita maaalagaan sa iyong pagtanda o makakasama sa iyong pagpanaw.
At iniisip ko kung si Anthony Fletcher, pagkarinig na namatay ako, ay malulungkot kaya. Ang pulong ay pangungunahan ng general na manager. Tatalakayin natin ang mga paksa para sa management review, ang kinatawan para sa management, ang talagayan ng operasyon ng management system, ang pulisya ng kumpanya at progreso sa pagtupad ng mga layunin. Tapos na ang pulong. G. Fletcher. Maaaring may problema kay Julia Grant. Pumunta tayo sa Heritage Medical Center. Sige. Ginoong Fletcher, may kompetisyon sina Julia at Hunter Miles. Bakit siya may suot na belo? Hindi si Julia Grant yan. Hanapin niyo siya kahit saan. Kahit baliktarin niyo ang buong klinika. Kailangan niyong hanapin para sa akin si Julia Grant. Opo. Bakit ang tahimik? Hindi naman siya patay, di ba? Julia Grant, paulit-ulit mong ninanakaw ang atensyon kay Gina Dawson, at naglakas loob ka pang maglandi kay Ginoong Fletcher. Ganyan ang kahihinatnan mo. Ikaw ang may gawa niyan. Ginoong Fletcher, bakit kayo nandito? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Julia Grant. Hindi ko alam. Alam mo namang may malaking kapalit ang pagsisinungaling sa akin, di ba? Ipagpaumanhin ninyo ako, Ginoong Fletcher. Sinusunod ko lang ang utos ni Gina Dawson. Wala akong kinalaman dito. Huling tanong na ito, nasaan si Julia Grant? Nasa ice room. Julia Grant. Julia Grant. Julia, gising na. Anthony Fletcher, Nandito ako. bakit ka nandito? Nagpapanggap ka na naman bilang si E. Fletcher para lang makakain ng herbal meal ng libre. Ilang beses na ba kitang sinabihan, hindi maganda ang magsinungaling? Sige, pangako hindi ko na ulitin. Tara na, umuwi na tayo. Natalo ka sa laban na ito. Ano naman? Hindi nirespeto ni Julia Grant ang kompetisyon, at hindi nirespeto ang kanyang kalaban. Talagang hindi ka karapat-dapat na maging doktor sa Heritage Medical Center, at lalong hindi ka karapat-dapat na sumali sa Legendary Doctor Challenge. Ito ang withdrawal agreement mo, dahil natalo ka. Sige na at pirmahan mo ito. Julie, mag-withdraw, mag-withdraw, mag-withdraw. Anong nangyari? Julia, may nagpapanggap sa iyo sa klinik at nakikipagkompetensya sa iba sa itsura ng mga bagay. Natalo na ang nagpapanggap. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapaparusahan sila ng maayos. Patingin muna kita, ako na ang bahala sa iba. Hindi. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang reputasyon ko ng ganito. Ilapag mo ako. Makinig ka sa akin. Hindi, Anthony Fletcher. Problema ko ito. Gusto kong ako ang humawak nito. Kailangan kong ibunyag ang tunay niyang mukha gamit ang sarili kong kamay. Magtiwala ka sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo na kaya. Nandito ako para sa'yo, anuman ang mangyari. Paano kung ayaw kong pumirma? Mukhang nagkamali ako ng paghuhusga kay Julia Grant. Akala ko isa kang pambihirang henyo sa larangan ng medisina, pero isa ka lang palang taong hindi marunong tumiyupad sa salita. Kung hindi mo pipirmahan ng kasunduan sa pag-urong na ito, pagsasama-samahin ko ang lahat sa komunidad ng medisina, at itatakwil ka ng tuluyan. Ikaw na ang bahala ngayon. Kung magkagulo, ang mga pangyayari ngayon ay tiyak na magdudulot ng pagdududa. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang kontrata? Sa ganoon, ako lang ang magrerepresenta sa Heritage Medical Center, sa Legendary Doctor Challenge. Sige, pipirma ako. Sandali lang. Wala kang ang karapatang pumirma sa kontratang ito. Buisit, bakit nandito siya? Kung talo ka sa kompetisyon, tanggapin mo ng buong buo. Pero, mali ba ang nakasulat na pangalan dito? At sino ka nga ba talaga? Natalo si Julia Grant, kaya dapat siya ang pumirma sa sarili niyang pangalan. Talaga? Bakit wala akong kaalam-alam na ako raw ay natalo sa kompetisyon? Sino ka nga ba? Binabalaan kita. Umalis ka na, ngayon din. Kung sasabotahe mo, ang mga plano ko, ang pag-urong sa kompetisyon ay ang pinakamaliit na problema mo. Wow, natatakot na talaga ako. Kung takot ka, magmadali ka at umalis.
Bakit si Dr. Dawson? Dr. Dawson? Nagtataka ako kung bakit kailangan niyang mag-bail noong kompetisyon. Anong ginagawa mo? Malinaw naman, tinitiyak kong makita ng lahat kung sino talaga ang nagpapanggap na ibang tao at hindi nirerespeto ang kompetisyon. Gina Dawson, Nag-aalala lang ako na ang kawalan mo ng kakayahan ay sisirain ang reputasyon ng Heritage Medical Center, kaya mabait akong humalili sa iyo. ganoon ba? Sino ang talagang kulang sa kakayahan sa medisina? Alam mo naman iyan sa sarili mo. Kaya sino sa inyong dalawa? Ang tunay na Julia Grant? Siyempre ako. Hindi na yan mahalaga. Para patas ang laban, isa pang round. Ang Heritage Medical Center nyo, hindi man lang alam. Ang pinakabatayang kaalaman sa parmasyutika. Wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Napakabata nitong batang to. Malamang ang kanyang kakayahan ay kasing hanggal din ng pekeng yun. Hindi naman ganoon kagaling ang Heritage Medical Center. Kung hindi masosolusyonan ang problema ngayon, masisira ang reputasyon ng Heritage Medical Center. Baka nga, mawala pa ang karapatan natin sa Legendary Doctor Challenge. Sandali lang. Medical prodigy na si Hunter Miles. Nabanggit ka na ng mentor ko. Ang galing-galing mo. Pero kung ikukumpara sa akin, medyo nahuli ka pa. Anong sinabi mo? Hindi ba totoo? Kung hindi, bakit ayaw mong harapin ako? Hindi ba takot ka lang matalo sa akin? Ako, si Hunter Miles, matatakot sa'yo. Isang batang babae? Sige, makipagkumpetensya tayo. Ang saya-saya mo, maliban na lang kung ang batang to ay may talagang kakaiba. Nakaka-interes. Pero si Dr. Lawrence Pierce ay pinaalis ng ugali ni Gina Dawson, kaya sino na ang dapat maging hurado? Dahil ito ay medical contest, tingnan natin kung sino ang makakagamot sa totoong pasyente. Ang susunod na pasyenteng papasok sa klinika, ang kanyang sakit ang magiging test natin. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda. Doktor, iligtas niyo ang anak ko. Doktor, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Grabe, napakataas ng lagnat niya. May hangin at init na bumabara sa kanyang baga. Kumuha ka ng mga table tas ng yin kiyaw, bilasan mo. Sige, kukunin ko. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Kung hindi agad mabibigyan ng gamot ang batang ito, maaari siyang magkaroon ng pinsala sa utak dahil sa lagnat. Julia Grant, huwag mong isugal ang buhay ng pasyente. Julia, ang katulad mong walang etika sa medisina ay hindi karapat-dapat maging doktor. Doktor, nakikiusap ako, iligtas ninyo ang aking anak. Kailangan ninyong iligtas ang aking anak. Sandali lang ang sinabi ko dahil napansin kong puno ng pasa ang katawan ng batang ito. Hindi tugma ang mga sintomas sa pagkawala ng malay dahil sa mataas na lagnat. Parang poisoning mula sa tigdas ang itsura nito. Isang milagrosong doktor. Salamat, doktor. Iniligtas ninyo ang aking anak. Pakiusap, tumayo kayo. Ayos na ang lahat. Umuwi na kayo at pahingahin ang inyong anak. Natalo ako sa laban na ito. Pero aminado akong talo ako, patas naman. Magaling ka rin naman. Simula nang bumaba ako sa Willow Ridge Peak, ikaw ang pinakamagaling na kalaban na nakasagupa ko. Pero kung ikukumpara sa akin, konting-konti ka pa lang. Julia Grant, tama ba? Ako si Hunter Miles. Sana magkita tayo sa Legendary Doctor Challenge. CJ, siguradong pupunta ako. Magkikita pa tayo. Kita-kita na lang. Nandito na ako sa harap mo. Nagpapalambing ka pa rin sa ibang lalaki. Anthony Fletcher. Kamay lang yun. Sobra na yon. Julia Grant, paano mo natalo si Hunter Miles? Alam ko na. Yung mag-ina na nakita natin kanina. Binayaran mo sila para magpanggap, di ba? Ikaw na ang umamin. Kapag may nahanap akong ebidensya, palalayasin kita sa Heritage Medical Center. Ang aga-aga, nagpapakalat ka na ng chismis sa akin, ha? Ano ng problema? Naiinggit ka sa akin? Oo, naiinggit ako. Ano naman ngayon? Bakit mas magaling ang kakayahan mo sa medisina kaysa sa akin? Bakit ikaw lagi ang sumisikat? Bakit ikaw ang paborito ni Anthony Fletcher, isang batang yan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit wala akong mahanap na ebidensya, gagawa ako. Napakababoy mo talaga. Julia Grant, huwag kang masyadong tanga. Ako ang may-ari ng Heritage Medical Center. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Panaginip lang yan. Paano ko hindi nalaman?
Kailan pa nagkaroon ang Heritage Medical Center ng bagong may-ari na nagngangalang Dawson? Bakit ka nandito? Ginoong Fletcher. Pumunta ka sa EA at mag-file ng resignation. Ang bagay ng pagpapanggap at pagpapalit, ang abogado ang makikipag-usap sa iyo tungkol doon. Ginoong Fletcher, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ginoong Fletcher, pakinggan mo lang ako. Julia Grant. Sumpa ko, hindi kita palalampasin. Ginoong Fletcher. Mukhang hindi alam ni Julia kung sino ka talaga. Mas mabuting hindi. Ayokong sirain ang kapayapaan na meron siya ngayon kung malaman niya. Alam mo naman kung gaano siya takot. Hindi na siya maglalakas loob na makipag-away sa akin. Gusto ko siya sa kung ano siya ngayon. Ang problema lang, Ano po, Ginoong Fletcher? ang galing niya sa medisina. Sigurado ka bang hindi siya ang apprentice ng kilalang doktor? Nagpadala na ako ng tao para magtanong. Umalis na sa bundok at nagpakasal ang apprentice ng kilalang doktor. Magpapatuloy pa ba tayo sa paghahanap? Siyempre. Kailangan pa rin nating maghanap. I check ulit. Bago pumunta si Julia sa Heritage Medical Center, saan pa siya pumunta? Opo. Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Julia Grant. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko alam. Paano ka biglang napunta sa kwarto ko? Tingnan mong mabuti. Akin ang kwartong ito. Bakit naman ako pupunta sa kwarto mo? Ikaw, Huwag kang mag-alala, okay? Wala akong interes sa payatot mong katawan. ano? Payatot? Hoy, bumalik ka dito. Magpaliwanag ka. Sino ang tinatawag mong payatot? Ang ganda ng hubog ng katawan ng dalagang ito. Kung hindi mo ma-appreciate, sayang lang sa'yo. Pero dahil iniligtas mo ako, papalampasin ko na to. Hoy, Ikaw na aksaya ng pera, nag-asawa ka na, akala mo pwede ka nang magwala. Kung gusto mo pang makita ang tatay mo sa huling pagkakataon, umuuwi ka na ngayon din. ano? Nasaan ang tatay ko? Kumusta na siya? Huwag kang mag-alala, ayos lang ang tatay mo. Nagbibiro ka ba? Kung hindi ko sinabi yon, paano ka namin mapapauwi? Huwag kang mag-akala. Kabit ka lang ng tatay ko, yun lang. CJ, ano ang gusto mo? Asawa siya ng nanay mo. Pero patay na siya ngayon, di ba? Pinakasalan pa rin ako ng tatay mo, para maging ina mo. At ikaw, kailangan mo pa rin akong tawaging, nanay, di ba? Kuya, narinig kong gusto ka raw pakasalan ni Anthony Fletcher ng tatay. Meron kang ang ina sa dugo, pero hindi ka niya pinalaki. Ni hindi ka nga umaastang dalagang may pinag-aralan. Paano ka karapat-dapat na maging ginang Fletcher? Bakit hindi mo na lang ako ang papayag ang makipagkasundo? Tapos, hihilingin ko sa tatay, na humanap ng lalaking bagay sa'yo. Ano sa tingin mo? Sino ba tong si Anthony Fletcher? Hindi ko siya kilala. At tungkol sa tinatawag mong pagpapalaki. Kabit ang nanay mo, anak ka ng kabit. Sa tingin mo ba, may pinag-aralan kang natutunan sa kanya? Ikaw. Naalala mo na ng bata ako, binuhusan mo ako ng mainit na tubig. Galing dyan ang peklat na ito. Sigurado akong hindi mo nakalimutan yon. Malaki na ako ngayon, hindi na ako papayag na tapakan ninyo ako. Kung okay lang ang tatay ko, aalis na ako. At saka, tungkol sa babaerong si Anthony Fletcher. Kung sino ang gusto sa kanya, kunin niya. Ang plastic, nanay. Hindi pa napapangasawa ni Julia Grant si Anthony Fletcher. Kaya may pag-asa pa ba ako? Siyempre naman, sa ilang araw, kaarawan na ng matandang ginang Fletcher. Narinig kong balak ng matandang ginang Fletcher na maghanap ng doktor para gamutin ang migraine ni Ginoong Fletcher sa handaan. Dadalhin natin ang pinakamagaling na doktor sa Harbor City, sa Selusalo. Tapos, ikaw ang magiging tagapagligtas ng pamilya Fletcher. Paano hindi magkakagusto sa'yo si Anthony Fletcher, inay? Nanay, kamusta ang pressure? Hindi masama, palagi mong alam ang kailangan ko.
Hindi tulad ng kuya mo, na laging wala, kahit na itinakda siya sa isang childhood sweetheart, hindi man lang siya nag-abala na dalhin ito dito para makilala tayo. Nanay, nagsasabuatan na naman ba kayo ni Christopher laban sa akin? Hindi naman. Nanay, narinig kong ginagamit mo ang iyong birthday dinner para mag-host ng isang medical cuisine competition. Para sa iyo lang naman ang lahat ng ito. Walang tigil ka sa trabaho sa kumpanya. Wala kang pakialam sa kalusugan mo. Sa birthday dinner na ito, determinado akong makahanap ng isang magaling na doktor para gamutin ang migraine mo. Oh, tama. Narinig ko na, ang kasalukuyang chief physician sa Heritage Medical Center, si Julia Grant, ay magaling. Pinuntahan ko pa nga siya para imbitahin. Nanay, hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Sa totoo lang, ang migraine ko ay talagang... Kuya, laging nag-aalala si nanay tungkol sa kalusugan mo. Pakiusap, gawin mo na lang ito para sa kanya ngayon. Christopher. Ikaw palagi ang nakakaintindi. Sige na, may ilang bagay pa akong kailangang ayusin para sa dinner, kaya mauna na ako. Sige, nanay, ingat ka sa pag-alis. Kuya, mula nang pumanaw si Lola, malungkot na malungkot si nanay. Ngayon, nakikita siyang masigasig sa isang bagay ay magandang bagay naman talaga. Basta't masaya siya. Yan nga ang sinasabi ko. Ano ang sinasabi mo? Nandyan ka sa labas nagloloko-loko, nahuli ka na ng media. Huwag mong kalimutan, noong itinatag ang Heritage Medical Center, ang pangalan mo ang nakataya. Kung wala kang pakialam sa reputasyon mo, huwag mo namang isama ang Heritage Medical Center sa kalokohan mo, tama? Sige, nakuha ko na. Kuya, may kailangan akong asikasuhin. Aalis na ako. Mr. Fletcher, may balita tungkol sa apprentice ni Dr. Harold Jennings. Nalaman ng mga tao natin na ang apprentice ni Dr. Harold Jennings ay may peklat ng paso sa kanang palso. Nagkataon, magkakaroon ng paligsahan sa medisina sa handaan sa kaarawan ni matandang Ginang Fletcher. Bakit hindi na lang imbestigahan ng mga kalahok? CJ, napaka-importante sa akin ng balitang ito. Sigurado akong mahahanap natin siya. Tara na. Kaya si matandang Ginang Fletcher ay maghahanda ng paligsahang medikal sa kanyang handaan. Pero sa totoo lang, naghahanap talaga siya ng mapapangasawa para kay Anthony Fletcher. Sino sa tingin mo ang mananalo ng unang pwesto? Depende yan sa kung sinong kalahok ang may pinakamagaling na doktor. Abby Grant, narinig kong inimbitahan mo si Dr. Cathy Irving, ang nangungunang eksperto mula sa Harbor City. Ibig sabihin, ikaw na talaga ang magiging kampyon. Kahit ang handaan sa kaarawan ay napakasagana. Kaya pala mga Fletcher ito. Hindi ba yan si Julia Grant? Bakit siya nandito? Nandito ba siya para nakawin ang kampyonato ko? Abby Grant, siya yung ate na walang pumapansin sa pamilya ninyo. Sino ang nagpapasok sa mga walang kwentang ito? Bilisan nyo, lumabas kayo. Isang kalye lang na walang nanay. Walang nakakaalam kung paano siya nakapasok. Ano ang sinabi mo? May mali ba akong sinabi? Wala namang pakialam sa'yo si Papa. Ngayon, ako at si Mama lang ang iniintindi ni Papa, at ang nanay mo, hindi man lang may libing sa lupang ninuno ng pamilya. Huwag mong babanggitin ang nanay ko. Hindi ka karapat-dapat. Sinampal mo ako, mga gwardya. Gapyusin niyo siya at itapon sa labas. Isa ako sa mga kalahok ngayon. Bakit ako aalis? Paalisin niyo siya ngayon din. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ito na ba ang tulong na tinawag mo? Mukhang mag-ara ang suot niya, pero kahit na suot, hindi kayang itago ang dating mahirap niya. Ang kapal ng mukha, paano mo nagawang hindi respetuhin ang aming boss? Boss, sino ka ba? Hindi mo nga alam kung sino ako, pero nagpakita ka pa rin sa event ng pamilya Fletcher. Ako ay... Ito ang pagdiriwang ng kaarawan ni Old Madam Fletcher. Alam kong iniingatan mo lang ako. Pero huwag mo sanang gawing mas mahirap ang mga bagay. Kung mahuli kang nagpapanggap na, si Amy Fletcher, pareho tayong malalagot. Naiintindihan mo ba? Anong nangyari sa peklat sa kamay mo? Anong ibig mong sabihin? Ang peklat sa kamay mo ay sa parehong lugar. Nang sa apprentice ng medic. At nagpakita ka sa Harbor City ng sabay. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang apprentice ng medic o hindi? Paano niya alam na may peklat ako sa kanang pulso ko? Siya ang apprentice ng himalang doktor. Nakuha niya ang peklat na yun, noong bata pa siya dahil sa kumukulong tubig. Dahil lang sa peklat na yun, akala mo patunay na yun na siya ang apprentice ng himalang doktor. Di ba't gawa-gawa mo lang yan?
Totoo ba talaga yan? Totoo ba talaga yan? Kung siya nga ang apprentice ng himalang doktor, malamang galing yung peklat na yon sa pagkatapal habang natututong maghanda ng pagkain gamot. Teka, nagkamali ba talaga ako? Hoy, bakit di mo pa sila pinalayas? Dito, sandali lang. Matandang Madam Fletcher. Walang silbi at ignorante lang siyang babae. Nandito lang siya sa iyong handaan. Nangungopya lang ng pagkain at inumin. Hayaan mong paalisin ko silang lahat kaagad. Isa siyang katunggaling doktor na personal kong inimbitahan. May problema ka ba dyan? Wala, talagang wala. Sige, ngayong nandito na ang lahat, simulan na natin ang paligsahan. Talagang mananalo ako sa paligsahang ito. Ang pwesto ni Mrs. Fletcher ay para sa akin, wala nang iba. Ang kabuting ito na nakakapagpahalina at ang ordinaryong reishi ay magkamukhang magkamukha, pero kapag ginawa ng pagkaing panggamot, naglalabas ito ng kakaibang amoy. Ang pag-amoy lang nito ay nakakapagpahalina sa isang tao. Julia Grant. Basta ihain mo lang ang mangkok na ito ng pagkaing panggamot kay matandang Madam Fletcher at kainin niya ito. Tapos ka na. Ginang Fletcher, para sa kompetisyong ito, espesyal kong inimbitahan, si Dr. Kathy Irving, na nanguna sa top 3 sa Legendary Doctor Challenge noong nakaraang taon. Naniniwala ako na siya, ay talagang, makakalunas sa matagal ng sakit ng ulo ni G. Fletcher. Matagal nang napagaling ni Julia Grant ang sakit ng ulo ko. Dapat ay sinabi ko na ito kay nanay ng mas maaga. Si Julia Grant, nangungunang doktor sa Heritage Medical Center. Ang galing ng babaeng ito. Ma'am, hindi ba kayo ang nag-ayos ng kasal para sa binata? Kaya bakit nga ba? Si Anthony ay hindi pa dinadala ang babaeng iyon sa bahay. Sa palagay ko, matagal nang naghiwalay ang dalawang iyon. Kung ganoon, syempre pipili ako ng isa pang angkop na dalaga para sa kanya. Ang talino ninyo talaga, ma'am. Syempre. Pare-pareho ang mga halamang gamit ng lahat. Mayroon kayong 30 minuto. Ang kompetisyon ay magsisimula na ngayon. Ang reishi na ito. May problema ba? Pwede nating palitan dito mismo. Hindi. Mukha namang maganda ito. Gusto mong hamanin ako sa medisina. Maliit kang bata. Wala kang alam sa limitasyon mo. Sayang naman ang magandang gamot. Huminahon ka. Tingnan natin kung may tunay akong kakayahan. Patunayan natin gamit ang ating kaalaman sa medisina. Ginagamit niya ang pilak na karayom para subukan ang apoy. Sabi nila, ang mga pinakamahuhusay na doktor lang ang gumagamit ng teknik na ito para kontrolin ang init sa paghahanda ng pagkain gamot. Hindi ba talaga siya apprentice ng The Miracle Doctor? Kathy Irving, ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Puro palabas, walang laman. Probinsyana na hindi pa nakakakita ng mundo. Buwisit. Kailan pa naging magaling sa medisina si Julia Grant? Pinaghirapan kong hanapin ang mga kabuting nakakapagpahalucinate. Kung gusto mong talunin ako, sana nga lang mabuhay ka muna. Wow, ang bango naman yan. Ikaw ba ang gumawa nito? Paano napakabango nito? Kakaiba. Nakagawa na ako ng mga putahe na may reishi mushroom dati. Pero hindi pa sila kailanman naging ganito kabango. Bilisan mo at dalhin mo na rito ang putahe. Sige na, bilisan mo. Ang galing ng sinabawang gamot na ito. Seryoso, napakasarap talaga. Matandang Ginang Fletcher. Ginang Fletcher.
Wow, ang daming ginto. Yaman na ako. Ang ganda-ganda mo naman. Halika na kita. Bilisan mo. Ngayon, tayo'y magiging magkapatid sa panunumpa kahit magkaiba ang apelyido. Mula ngayon, may kanya-kanya na tayong papel. Tatawagin kitang tatay. At tatawagin mo akong bunso. Umangat na ako sa bagong antas. Pagbati sa inilawan. Ang hirap ng pinagdaanan mo ng mag-isa sa mga nakaraang taon. Nanay. Nanay, sobrang miss na miss kita. Miss na miss talaga kita, nanay. Anong nangyayari? Sobrang miss na miss kita. Nakakalason ang reishi na ito. Ano? Huwag muna kayong magpanik. Bago ako umalis sa bundok, sinabihan ako ng mentor ko na ang ganitong uri ng nakakalasong reishi ay pwedeng magdulot ng mga guni-guni sa tao. Sa malalang kaso, pwede pang maging addict dito. Sino ang mentor mo? Kilalang kilala talaga siya sa lugar namin. Siya ang pinakamahusay na doktor na nakapaa sa aming baryo. Kapag may sumasakit ang ulo o mailagnat, sa kanya sila lumalapit para humingi ng tulong. Muntik na akong magkamali. Bakit tayo okay? Mula pagkabata, kasama ko na ang mentor ko sa pagtetest ng mga gamot. Matapos ang lahat ng natri ko, syempre okay lang ako. Tungkol naman sa iyo, marahil dahil matagal ka nang may chronic na sakit ng ulo, kaya mas matibay ang iyong willpower kaysa sa karamihan. Siguro biyaya ito sa pagkakataon. Ano ang gagawin natin ngayon? Kunin mo ang pouch na ito. Nasa loob nito ang isang antidoto na sapat para labanan ng kahit anong lason. Maaari itong magligtas ng buhay mo sa oras ng krisis. Nakuha ko. Ano to? Ito ang supot na ibinigay sa akin ng mentor ko bago ako umalis sa Willow Ridge Peak. Sabi niya, ito'y gamot na nakagagamot sa lahat ng uri ng lason. Ang kailangan mo lang gawin ay iwisik ang pulbos. At kapag nalanghap ito ng lahat, ang lason mula sa nakalalasong reishi ay mawawala ng parang magic. Nasaan ang ginto ko? Saan nanggaling ang asong ito? Ako ang magbabantay sa iyo. Nanay, huwag kang aalis. Nanay, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Nanay, huwag kang umalis. Nanay. Hoy, mentor. Talaga, mentor. Buti na lang, laging handa ang mentor ko. Ano bang nangyayari? Matandang Madam Fletcher, si Julia Grant ang may gawa, siya ang naglason sa herbal stew. Lahat tayo ay nalason. Wala kang takas ngayon. Julia Grant, ano nang nangyayari dito? Huwag mong palalain ang sitwasyon. Ako na ang bahala. Madam, sa totoo lang, ang putahing ito ay espesyal na regalong inihanda ko para sa inyo. Ano? Nababaliw na ba ang babaeng ito? Tinatawag pa niyang regalo ang nilason niyang pagkain. Ano ba ang gusto nitong Julia Grant? Madam Fletcher, alam niyo ba kung ano ang pinakamakapangyarihang herbal stew sa mundo? Ito ang kayang gisingin ang tunay mong pagmamahal at pagnanasa. Kayang gawing posible ang imposible sa totoong buhay. Ang mga bagay na nakita mo sa guni-guni mo kanina ay ang mga bagay na pinakamimithi ng puso mo. Ang pinakamahusay na herbal stew, hindi lang pampalakas ng katawan, kundi tumutulong din na makita mo ang tunay mong sarili. Ang pangitaing naranasan mo kanina ay nagpakita sa iyo ng taong pinakamamahal mo. At yun ang regalo ko sa inyo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Anong pinakamahusay na herbal stew? Isang ordinaryong mangkok lang yun, nang nilason na sabaw ng kabute. Hindi mo talaga naiintindihan, no? Ang pinakamagandang herbal stew ay pinapanatili ang pinaka-orihinal na katangian ng mga halamang gamot nito. Nagdadahilan ka lang, hindi maniniwala si Madam Fletcher dyan. Anyway, Magaling ang pagkakasabi mo. Makitid ang pag-iisip ko noon. Hindi ko inakalang mayroong ganitong kahanga-hangang sangkap sa mundo. Hindi lang ito masarap, kundi kayang magkatotoo ang mga pangarap. Ipinapahayag ko na ang herbal stew na ito ang nagwagi. yehey! Naku, talo tayo. Nakakahiya talaga ito. Paano kaya nangyari ito? May gusto na pala itong si Gago, at itinago mo pa sa akin. Akala ko ba, ipapakasal kita kay Miss Grant mula sa pamilyang Grant. Ahas ka. Huwag mong isiping maliligtas ka, dahil napaniwala mo si Madam Fletcher. Magising ka. Tumawag na ako sa Medical Material Regulatory Board. Maghanda ka sa habang buhay na pagbabawal.
Sa totoo lang, sa palagay ko'y bahagi ng plano mo. Ang lahat na nangyari ngayon, hindi ba? Huwag kang mag-imbento. May ebidensya ka ba? Dati, wala talaga. Pero ngayon lang, may anonymous user na nagpadala sa akin ng video. Footage pala ito mula sa area ng mga contestant. Tingnan natin kung makikita ang mukha mo dito. Bigay mo ang phone. Bigay. Sige na. Ibalik mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong maglason sa harap ng buong pamilya Fletcher. Gusto mo yatang mamatay. Old Madam Fletcher, pakinggan ninyo ako. Lahat ng ito ay pakana ni Julia Grant. Peke ang video na iyon. Gawa-gawa niya lang. Pakana. Kanina, lahat ay nahilo. Maliban sa iyo at kay Youth Irving doon. Ano ang ibig sabihin niyan? Alam na ba ninyong dalawa na may lason ang Rishi Soap? Kalokohan iyan. Paano ko malalaman ng maaga na may hallucinogenic mushrooms ang halamang gamot? Narinig ninyo lahat iyon, di ba? Ah, kaya pala tinawag na. Hallucinogenic mushrooms ang nakalalasong Rishi. Ang bihirang halamang gamot na iyon. Paano mo nalaman kung ano iyon, Gis Irving? Parang magkasabwat kayong dalawa. Ano pa bang pagtatalunan ninyong dalawa? May mag-alis nga sa dalawang ito para sa akin. Madam Fletcher, pakiusap, bitawan ninyo ako. Madam Fletcher, isinusumpa kong wala akong kasalanan. Wala talaga akong kinalaman dito. Bilisan ninyo. Madam Fletcher, ayos ka lang ba? May naiwan bang side effect? Ang pangitaing iyon kanina. Wala. Ang ganda-ganda mo naman, dalaga. May asawa ka na ba? Ah, Noong una kitang makita, hiha, ramdam ko agad ang koneksyon. May anak ako na hindi masyadong matalino, pero gwapo naman. Kung ikakasal ka sa pamilyang Fletcher, pangako ko, hindi siya mag-aabuso sa iyo. Ma'am, may asawa na po ako. Ano? Eh, Si Anthony, babae pa lang may asawa ang pinatol. Maayos ba ang pagsasama ninyo? Kung hindi maganda ang takbo, hindi naman ako mapanghusga. Pwede ka namang mag-asawang muli. ma'am, kahit na, minsan ay nagsisinungaling siya ng kaunti. At palaging matigas ang ulo ng walang dahilan. Sa mga pinakamahalagang sandali, siya ang nagpoprotekta sa akin. Kaya, hindi ko siya kayang iwan. Salamat po, ma'am. Kung ganoon ang pagtingin mo, igagalang ko na lang ang gusto mo. Anak, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa iyo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo ngayon. Anak, ikaw ba ang nanay niya? Ninang, hindi tunay na nanay ko. Anong sinabi mo, batang pasaway? Nanay, kanina pa naghihintay ang mga bisita. Tara na, umalis na tayo. Sandali, may itatanong lang ako sa kapatid mo. Hindi pa ako tapos. Tinalikuran niya ako dahil sa isang babaeng may asawa. Alam ng kuya ko ang ginagawa niya. Hayaan mo na siya, nanay. Wala sa inyo ang nagpapahinga sa akin kahit saglit. Tapos na ang laban ngayong gabi. Lahat, mag-dinner na tayo sa kabilang bahay. Nanay. Anthony Fletcher, sino ka talaga? Tapos na, hindi ko na ito maitatago. Huwag mo ngang isipin na itatago mo ito sa akin. Kasapi ka rin ng pamilyang Fletcher, di ba? Nga. Sa totoo lang, ako ay. Isa kang katulong ng pamilyang Fletcher. Gets ko. Dahil mabait ang puso ni Ginang Fletcher. Kaya nga niya ikaw pinagkalooban bilang kanyang inaanak. Gets ko. Tama ka dyan, ang talino mo talaga. Noong nasa bundok pa ako, palagi akong pinupuri ng mentor ko sa talino ko. Kung ilalabas mo lang ang kaunting talino mo sa medisina, sa pangkaraniwang pag-isip, hindi ka sana ganyan kalito. Ano na kinukutkot mo dyan? Wala. Wala talaga. Pero, bakit ba gusto ni Ginang Fletcher? Napakasalan ko ang anak niya. Hindi ba niya alam na kasal na ako sa'yo? Teka, hindi yata tama yon. Kanina lang, nung tinawag mo siyang ninang, galit na galit siya. Bakit kaya? Kuya. Ay, akala ko nga pamilyar ang itsura mo kanina. Ikaw yung Anthony Fletcher sa mga dyaryo, di ba? Pero bakit mo siya tinatawag na kuya? Binibining Grant, pasensya na kung nagulat kayo. Kahit na technically, si Anthony ay utusan ng pamilya namin. Gino, Magkasama kaming lumaki, kaya parang magkapatid na kami. Ang kasal ninyong dalawa, wala sa amin sa pamilya ang may alam. Kaya, baka sumobra lang ang reaksyon ng nanay ko kanina. Sana mapatawad ninyo siya, Binibining Grant. Ah, ganun ba? Hoy, kuya, ito na ba? Ang magiging hipag ko, may utang ka sa akin ito. umalis ka nga dyan. Binibining Grant, aalis na po ako. Kayo na lang po mag-usap, alis na ako. Talagang karapat-dapat sa pangalan si Anthony Fletcher. Yung estilo, yung paraan ng pagsasalita.
Seryoso, hindi mo dapat ginagaya si Anthony Fletcher. Wala kang pag-asang makapantay sa kanya. CJ, nauuhaw ako. Iinom din ako. Paalam. Ikaw. Hindi juice yan. Alak yan. Ang sarap talaga. Anthony Fletcher, gusto mo iminom? Ang lambot ng labi mo. Anong ginagawa mo? Parang siopaw ka ngayon. Lasing na lasing ka. Gutom na ako. Gustong gusto ko ng siopaw ngayon. Ay naku. Kahapon, hinahalikan ko si Anthony Fletcher. Ako pa ang nanligaw. Pigilan mo nga, kagabi, parang may humalik sa akin. Kung magpapanggap ka pa, babalikan talaga kita. Ay, gising na ako. Ang saya. Gising ka rin pala. Ang sakit ng ulo ko. Anong nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Nga pala, kailangan ko nang pumasok. Kaya, mauna na ako. Mahiyain din pala siya. Kasalanan mo itong lahat. Batang pasaway ka. Ikaw ang dahilan kung bakit napahiya ako sa hapon ni Old Madam Fletcher. Darating na si Dad anumang minuto ngayon. Hintayin mo lang. Mapapaalis ka na sa bahay na ito. Dinahilan mo ito sa sarili mong baluktot na pag-iisip. Ikaw ang naglason kay Madam Fletcher sa mismong hapunan ng kanyang kaarawan. Ngayon, ayaw na ng lahat makisama sa'yo. Nararapat lang sa'yo ang nararanasan mo. Kaya huwag kang magsisisi sa iba. Batang salbaha ka. Dapat hindi na ako naawa sa'yo. Dapat pinatay na kita nang namatay ang nanay mo. Kawangis ka ng nanay mo. Masasama kayong dalawa. Sino mang makasalamuhan ninyo ay nasasaktan. Wala ka kundi isang maninira ng pamilya. At may lakas ka pa ng loob na banggitin ang nanay ko. Kung hindi mo ginayuma ang tatay ko, buhay pa sana ang nanay ko. Noong bata pa ako at inaapi ninyo ako, nanahimik lang ako. Dahil alam kong napakaliit ko pa, hindi ako makalaban. Pero ngayon, malaki na ako. At sa tingin mo, mapag-iinitan mo pa rin ako ng ganoon. Sasabihin ko sa'yo, pangarap ka na lang. Ay ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hahampasin ko kayo. Tigilan mo yan, walang utang na loob na bata. Mahal, narito ka na rin. Sinabi ni Julia Grant na papatayin niya ako. Kahit na stepmother lang ako, sa lahat ng mga taong ito, kahit wala akong nagawang mabuti, sinubukan ko naman ang lahat. At si Abby, tunay naman siyang kapatid niya. Paano niya naiisip na saktan si Abby? Ate, paano mo nagawa ito? Napakawalang utang na loob na anak. Mukhang napakatagal mo na sa labas. Nakakuha ka ng mga napakaligalig na ugali. Ganito ba ang pagtrato mo sa iyong stepmother at kapatid? Tatay, alam mo ba kung paano nila ako itrato? Lagi nila akong inaapi noong bata pa ako. At kahit ngayon, sa birthday dinner ni Madam Fletcher, pinagbintangan nila ako sa harap ng lahat. Nagtanong ka ba tungkol dito? Tatay, hindi ko ginawa. Eksakto, mahal, ikaw ang nakakakilala kay Abby. Lagi siyang mahina at mabait. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Kung ako ang tatanungin, kasalanan lahat ito ni Julia. Naiinggit lang siya dahil mas binibigyan ng pansin si Abby. Kaya sinasadya niyang gumawa ng kwento. Ate, kung may gusto ka, ibibigay ko sa iyo, okay? Kahit akusahan mo ako ng hindi ko ginawa, hindi ako magsasalita. Pero huwag mo sanang galitin si tatay. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Nakikita mo ba kung gaano kaunawin ng kapatid mo? Sige, humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad. Inaakusahan mo ako ng walang katotohanan. Hindi ako humihingi ng tawad. Sige, akala mo ay malaki ka na. Kung hindi ka hihingi ng tawad, mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Grant. Hindi kita anak. Sa totoo lang, sa tingin ko kayo ang hindi karapat-dapat na maging pamilya niya. Bakit ka umiiyak? Huwag kang matakot. May lakas ka pang manggulo sa teritoryo ng mga Fletcher? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Sino ka ba para makialam?
Bakit ikaw ang pakialamero sa mga usapin ng pamilyang Grant? Tatay, siya yun. Kampi siya kay Julia. Pinahiya niya ako sa party ni Madam Fletcher. Kailangan mong ipagtanggol ako. Talagang may katiwalian sa pagitan nila. Ano? Hindi ako makapaniwala na may iba kang lalaking nakikita. Nababaliw na ako sa'yo. At akala ko pa naman napapakasalan kita sa pamilyang Fletcher. Tatay, hindi siya basta-bastang lalaki. Asawa ko siya. Kasal na kami. Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Ginoo. Sa tingin ko, wala namang interes si Julia na pag-usapan ng kasunduang ito. Sa totoo lang, bakit hindi na lang ipasa ang kasunduan sa mga Fletcher kay Abby? Tama ka, tatay. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Akala ba ninyong lahat, madali lang ang makapasok sa pamilyang Fletcher? Na makakapag-asawa ka lang dahil gusto mo? HMPH, ano ba ang alam mo? Ang aming pamilyang Grant at ang panganay na lalaking Fletcher ay nakatakda ng magpakasal mula pa noong bata sila. Oh, nakakatawa dahil narinig ko na may asawa na ang panganay na lalaki ng mga Fletcher. Ano? Imposible yun. Ang panganay na anak ng pamilyang Fletcher ay hindi kailanman nagpapakita. Paano mo nalaman yan? Bawat tagapagmana ng Fletcher ay may pasadyang ginawang singsing. Ito ay simbolo ng kapangyarihan at estado. Hanapin mo sa buong Harbor City. Sa ngayon, si Ginoong Fletcher lang ang karapat-dapat magsuot nito. Siyempre alam ko yan. Kaya sinasabi mo ba na siya pala si Ginoong Fletcher? Hala, nakakatawa naman yan. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo, ano ito? Ito, paano nakuha ang singsing ng tagapagmana ng Fletcher? Ay, anong pagkakataon naman? Sakto, meron ako. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong lapastanganin si Ginoong Fletcher. Ginoong Fletcher. Kayo pala yung prodigy sa negosyo, yung nakagawa ng bilyon-bilyon bago, magdalawampung taong gulang, nagtatag ng imperyo sa negosyo bago, magdalawampu-limang taong gulang, at naging alamat sa Harbor City. Hindi. Imposibleng mangyari yan. Kahit papaano, malapit talaga si Ginoong Fletcher at si Anthony Fletcher. Kaya baka hiniram lang niya ang pagkakakilanlan nito. Imposible. Hindi papayag si Ginoong Fletcher kay Julia Grant, yung bastos na babaeng yun. Sino ka ba? Para pagdudahan si Ginoong Fletcher? Si Julia Grant, ngayon ang nag-iisa at tanging, legal na asawa ko. Ang sinumang maglapastangan sa kanya ay haharap sa akin. Wow, seryoso pala kayong dalawa sa pagpapanggap. Pero hindi kailanman nagpapakita ng personal si Ginoong Fletcher. Huwag ninyong isiping pwede kayong magpanggap na siya gamit lang ang isang singsing. Pakita mo nga sa akin yung singsing mo. Peke yan sigurado. Tapos na, tapos na. Malapit na tayong mahuli. Baka umalis muna tayo. Ayos lang. G. Fletcher. Nabalitaan po naming narito si G. Fletcher sa Heritage Medical Center. Dumaan po kami para magbigay galang. Ito ang pamilya Lee mula sa Southgate, ang pamilya Chow mula sa Northfield, ang pamilya Hawk mula sa Westbrook, ang pamilya Wu mula sa Eastside. Ang mga taong ito ang talagang naghahawak sa kapalaran ng Harbor City. G. Fletcher, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ikaw, sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong walang respeto kay G. Fletcher. Naghahanap ka ba ng gulo? Anthony Fletcher, inimbita mo ba sila rito para magpakitang gilas lang? Mukhang matitindi sila. Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan ko sila. Ikaw ba talaga si Anthony Fletcher? Kaya, sa handaan noon, sinadya mo talagang mapahiya ako, di ba? Ano ang itinanim, yun din ang aanihin. At ikaw naman ang unang nanggulo. Eh ano naman? Gusto ko lang, magbigay lugod kay Lola Fletcher, sa kanyang handaan. Gusto lang kitang pakasalan, yun lang. Pero siya ang nagpumilit na sirain ang mga plano ko. Bakit mo siya pinagtatanggol? Dahil si Julia Grant ang aking lehitimong asawa. Bastos naman ni Julia Grant. Anong karapatan niyang maging reyna ng mga Fletcher? Hindi mo pa nga ako nakikilala. Sasabihin mong gusto mo ako. Gusto mo lang ng katayuan at karangyaan, yun lang. Wala ba tayong mga dairy farm sa ibang bansa? Kailangan pa ba natin ng dagdag ng mga manggagawa sa dairy? Ipadala mo ang tatlong ito para sa akin. Dalhin niyo sila. Hindi naman ako nagkamali sa ginawa ko, di ba? Hindi naman. Salamat. Hindi naman talaga sila karapat-dapat na maging parte ng pamilya ko. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyo ngayon. Hindi namin kayang tanggapin ang ganitong karangalan mula sa inyo. Ganito na lang, manlibre ako sa inyong lahat ng pagkain. Tikman ninyo ang mga lutong halamang gamot na ginawa ko. Hapunan? Ayos ang hapunan. Narito na ang lahat ng pagkain. Kain na kayo. Huwag kayong mahiya.
Ang sarap talaga nito. Ginang Fletcher, ang iyong mga herbal na putahe. Talagang napakagaling. Talaga nga, kaya naman pala nagawa mong maakit si Anthony Fletcher. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? Kung gusto mong makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan munang makuha mo ang kanyang sikmura. Sa galing mong magluto, talagang nasa poder mo na, si Anthony Fletcher. Hoy, 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 kain na lang tayo, wag na masyadong magsalita. Pero kahit na, sa totoo lang, bago kita nakilala, may nakilala rin ako na iba. Ang sarap din ng mga herbal na putahe niya. Ah, talaga? Kahit na, naalala ko lang, may niluluto akong sabaw sa kusina. Kayo na lang muna ang kumain. Hoy, Anthony, paano mo naman napuri ang pagluluto ng ibang babae sa harap ng asawa mo? Ano naman ang masama doon? Nagseselos siya. Hindi mo ba napansin si Ginang Fletcher? Ay umiwas lang sa tanong mo? Nagsiselos? Eksakto. Paano ba naman kasi ang isang lalaki ay magugustuhan ang pagkain? Nagawa ng dalawang magkaibang babae. May punto ka. Nakatulong kayong lahat sa akin. Pagbalik ninyo, diretsuhin niyo ang pakikipag-usap sa akin. Katulong si Eric Monroe tungkol sa partnership. Totoo ba? Totoo ba? Salamat, Anthony. Bakit nandito pa rin kayo? Hindi pa nga kami tapos kumain. Tara na. Oo, nakuha na namin, Anthony. Tara na, bilis. Pero hindi pa ako kumakain. Dapat ko bang sabihin kay Anthony Fletcher ang totoo? Sa totoo lang, ako ang gumawa ng medicinal dish na kinain niya sa bundok noong araw na iyon. Pero paano kung malaman niya at hindi na niya ako payagang sumali pa? Pero sa totoo lang, maraming beses na niya akong iniligtas. Dapat siguro maging tapat ako sa kanya, di ba? Hindi naman siguro problema ang magkaroon ng seryosong usapan, di ba? Si Anthony Fletcher naman ay hindi mukhang taong mapilit, di ba? Simula ngayon. Sa totoo lang, ikaw na ang mauna. Simula ngayon, hindi na ako kakain ng medicinal cooking ng iba. Ang gusto ko lang ay sayo. Sandali, bakit bigla siyang naging ganito kaseryoso? Talagang hindi ko dapat siya malaman na ako ang apprentice ng Miracle Doctor. Talagang hindi. Ano ba ang sasabihin mo kanina? Sa totoo lang, para makapasok sa Legendary Doctor Challenge, kulang pa ako ng ilang mahahalagang halamang gamot. Ano mang halamang gamot ang kailangan mo? Makukuha ko iyon para sayo. Seryoso. Siyempre. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang competition na ito ay hindi tulad ng mga simpleng laban dati. Kailangan mong seryosohin ito. Seryoso, walang biro-biro ngayon. Ang mga halamang gamot na mayroon ako ngayon ay napaka-basic lang. Kaya, naisip ko baka matulungan mo ako dahil kilala mo si Ian Fletcher. Ano ang kailangan mo? Pinakamaganda, wild ginseng, na 100 taong gulang mula sa old-growth forest, cordyceps na ani mula sa Frostmore plateau, at tunay na ambergris mula sa sperm whale sa the deep sea. Ang tubig na pampakulo ng mga halamang gamot ay dapat ang pinakasariwang hamog ng maagang tagsibol. Pero halos imposibleng mahanap ang mga sangkap na iyon, kahit na may pera ka. Pero naniniwala akong kaya mo iyon. Maaari mo sigurong kunin ang mga bituin sa langit, kung hihilingin mo sa akin. Talaga? Then, maghihintay ako ng mabuting balita mo. Ano, ligaw na ginseng sa bundok na tumutubo ng daang siglo sa loob ng tagubatang matanda. Cordyceps na inani mula sa talampas ng Frostmore. Ambergris na kinuha mula sa mga sperm whale sa kailaliman ng dagat. Hamog mula sa maagang tagsibol. Ang mga ito ay ilan sa mga pinakamahal at pinakamamahal na halamang gamot sa mundo. Mahal at mahirap makuha ang mga ito. Ginoong Fletcher, sigurado ka bang hindi nagbibiro si Ginang Fletcher? Ang ibang sangkap ay kayang-kaya. Pero saan pa ba tayo kukuha ng hamog mula sa maagang tagsibol? Taglagas na ngayon. Gusto ko yan. Binibigyan kita ng 7 araw. Kailangan mong ibalik ang mga bagay na yan bago magsimula ang paligsahan. Mga pinuno ng sambahayan, maaari na kayong umalis. Ginoong Fletcher, para sa paligsahan ngayong taon, dadalo ka ba bilang hurado? Umalis ka na. Ang weird. Sinusundan ba ako? Sagutin mo na ang telepono, gago. Julia Grant. Magpapasali ka pa rin sa competition. Panaginip lang yan, Gina. Sapat na itong pampatulog para hindi siya gumising. Sa buong maghapon at magdamag, imposibleng makarating siya sa competition bukas. Perpekto.
Hindi ba't ikaw ang mahilig mangakit? Bukas, sisiguraduhin kong aalagaan ka talaga nila. Alam mo, kapag nalaman ito ni Anthony Fletcher, sa tingin mo magugustuhan ka pa niya. Ako lang ang magiging champion bukas. Ang clingy niya talaga. Sandali lang akong hindi nag-check ng phone ko. Ang dami-dami na ng tawag. Bakit wala pa ring sumasagot sa phone? Mr. Fletcher, may problema. Nawawala si Mrs. Fletcher. Ano? Ang ganda ng babae. Swerte natin ngayong gabi, mga pare. Julia Grant, o Julia Grant. Huwag mo akong sisihin dahil dito. Kung may gusto kang sisihin, sarili mo ang sisihin mo dahil nakasagasa ka sa maling tao. Eric Monroe. Eric, sino bang nag-utos sa inyo na gawin ito? Magsasalita ka ba o hindi? Eric, ginagawa lang namin ito para sa pera. Ako, alam ko lang, ang apelyido ay Dawson. Dawson. Gina Dawson. Ginoong Fletcher. Paano nila ito hinahawakan? Dalhin mo muna sila palayo. Ihatid mo sila sa istasyon kapag nakuha na natin ang mga salaysay. Opo, sir. Tara na. Gising na, Julia. Kasalanan ko lahat na hindi ko sinagot ang tawag mo. Pasensya na, Julia Grant. Ipinapangako kong hindi na kita muling gugulitin. Nasaan tayo? Okay ka lang. Salamat sa Diyos. Ang higpit ng yakap mo. Hindi na ako makahinga. Huminahon ka. Paano ako mamamatay? Kaunting pampakalma lang iyon, yun lang. Noong nag-aaral pa ako kasama ang aking mentor, lagi kaming nagtetest ng gamot. Ang ganyang kaunting pampakalma, hindi talaga ako naaapektuhan. Mahal kita. Malapit nang magsara ang pasukan sa kompetisyon. Ang sino mang wala ay madidisqualify. 3. Bakit wala pa siya? Dalaw A. Julia, wala ka ng oras. Sandali, nandito na ako. Huwag mo akong kalimutan. Anong nangyayari? Bakit siya nandito? Hindi ba dapat nakakulong siya sa kanyang hotel room? Buti na lang at nakarating tayo ng tama sa oras. Sino ba ang mag-aakalang ganun kalakas ang resistensya ng tarantadong iyon? Kanina halos hindi na ako makaalis sa kama. Muntik nang masira ang lahat. Alam kong darating ka. Siyempre naman. Hindi ba't ang patakaran ay kailangan ng 3 hurado para sa kompetisyon? Bakit 2 lang kayo? Sino ba ang 2 to? Dr. Vince Barrett. Hindi ko inaasahang makikita ka rin dito. Sasali ka talaga. Si Vince Barrett. Ganoon ba kagaling talaga siya? Ni hindi mo nga kilala si Dr. Vince Barrett. Talagang hindi ka masyadong lumalabas. Ano, si Dr. Vince Barrett ay kilala bilang nangungunang eksperto sa Harbor City. Gaano man komplikado ang isang kaso. Laging nakakahanap siya ng lunas. Itinuturing siyang pinakakapanipaniwalang hurado sa buong Harbor City. Ang pinakamagaling na doktor sa Harbor City. Ngayon, talagang interesado na ako sa kanya. At sa tingin mo ay makakapagpasikat ka sa harap ni Dr. Vince Barrett. Talagang wala kang alam. Sino ba talaga ang walang alam dito? Ni wala kang ang pwesto sa kompetisyon, pero makakahusga ka sa akin. Ikaw. Sige, pahupain natin. Pareho kayong pangunahing kandidato para sa kampyonato ngayong taon. Hindi mahalaga kung sino ang manalo. Ang pagkakaibigan ang dapat nauna. Oo, ang pagkakaibigan ang dapat laging numero 1. Mukhang mabuting tao pala si Vince Barrett. Sino yung lalaking nakaupo sa tabi niya? Yung mukhang ordinaryong matandang lalaki. Napaka-probinsyana mo naman. Ni hindi mo nga kilala, ang sikat na Dr. Lawrence Pierce. Noong bata pa siya, talo-talo siya sa Legendary Doctor Challenge ng 3 taon ng sunod-sunod. Ngayon, taon-taon siyang inaanyayahan bilang isang hurado. Siya ang pinaka-maimpluwensyang hurado sa buong Harbor City. Sa totoo lang,
Lalong sama-sama ang Legendary Doctor Challenge taon-taon. Kahit tulad mong basura ay nakakarating sa finals. Sa tingin ko, ang taong ito ay isang malaking kalamidad. Spears, hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Miss Julia, madali ka talagang makalimot ng tao. Noon sa Heritage Medical Center, may suot kang belo. Nakikipagkompetensya sa medikal na kasanayan kay Hunter Miles. Pero wala kang respeto sa propesyon ng medisina. Ang taong tulad mo ay wala kundi basura. Nakipagkompetensya ako kay Hunter Miles? Ang tinutukoy ba ni E.C. Pierce ay yung pagkakataon na si Gina Dawson ang nagpanggap na ako, pero hindi ba't naayos ko naman ang lahat ng chismis sa huli? Paano nangyari ito? Sa totoo lang, G.C. Pierce, tungkol sa nangyari noon. Eksakto. Para sa isang walang kwentang tulad mo na makarating sa finals, nakipagkalapit ka ba sa ilang mayayaman at gumamit ng koneksyon? Ikaw lang ang talunan kong kalaban. Anong karapatan mong pagtawanan ang kakayahan ko? Huwag kang masyadong kumpiyansa, Julia. Ang kampyonato ay para lamang sa akin. Narito ka lang para punan ng bilang. Talaga? Kung ganoon ka kumpiyansa, bakit mo ako dinroga at ikinulong sa hotel? Takot ka lang talagang matalo sa akin. Alam mo na pala. Buisit, alam din kaya ni Anthony Fletcher to. Pagkatapos ng kompetisyon, ayusin natin ang lahat ng ito isa-isa. Julia Grant. Wala ka kundi isang asistenteng walang pera. Nakapasok ka lang. Dahil swerte ka. Hindi tulad ni Gina Dawson. Hindi lang siya magaling. Kahit ang mga halamang dala niya ay dekalidad. Malaking halaga ang binayad ni Gina para sa Evercrest Lotus na ito. Kahit ibenta ka namin, hindi mo pa rin ito kayang bilhin. Talagang mahina ako pagdating sa mga halaman. Pero ano naman, kahit ang pinakamagandang sangkap ay hindi makakatulong sa isang tao na hindi naman sapat ang kakayahan. Parang naiinggit ka lang, nagdadala ng mumurahing halaman, nakakahiya, sa kompetisyon. Talagang matatalo ka. Nakakatawa na ito. Kung ang medikal na kakayahan ay tungkol lang sa kung sino may pinakamagandang halaman, ano pa ang saysay ng pagdaraos ng torneo? Si Hunter Miles, ipinagtatanggol si Julia Grant ng ganito. Nahuhulog na kaya siya rito? Ikaw, Ano naman kung ang halaman mo ang pinakamaganda? Ang Legendary Doctor Challenge ngayong taon. Ako pa rin ang kukuha ng corona. Mayabang, hihilingin ko lang sa mga hurado na muling suriin ang iyong mga sangkap na panggamot kung mabaygo ang pagsusuri. Matatanggal ka sa paligsahan. Kahit makalusot ka sa pagsusuri, may paraan pa rin ako para mapalayas ka sa kompetisyon. Ang lupit mo. Nagtataka ako kung paano si Anthony Fletcher naghahanda ng kanyang mga sangkap. ma'am, ang mga bihirang halamang hiniling ni G. Fletcher na hanapin namin ay natagpuan na. Madam, pakitingnan po, 100 taong gulang na wild ginseng mula sa old growth forest. Nagdala ko ng 10 sanay na asong pangasog at naghanap sa kagubatan ng 3 araw at gabi. Bago nakakita ng ganito katanda, Mrs. Fletcher, tingnan mo ang akin. Cordyceps mula sa Frostmore Plateau. Umakyat ako sa pinakamataas na bundok sa bansa. Naglakad sa mga parang sa pinakamataas na altitude. Halos mabulag ang mga mata ko, sa totoo lang, para lang makakita ng isang tumugma sa iyong mga kinakailangan. Madam, tingnan mo ang aking inihanda para sa iyo. Ito ay ambergris mula sa isang sperm whale, na inilabas sa kalaliman ng the deep sea. Umupa ako ng pinakamalaking submarino sa karagatan. Sumisid ng 100 metro, nakakita ng patay na sperm whale. Naghintay ng buong gabi sa tabi nito. Saka ko lang nakuha ang ambergris na ito. Kulang pa ang mga dala ninyo. Ma'am, pakitingnan po ang akin. Ano ang espesyal doon? Pangkaraniwang tubig lang talaga iyan. Ma'am, hamog ito mula sa unang bahagi ng Tagsibol, pero tag-araw na ngayon. Ako mismo ang naglakbay hanggang sa dulong katimugang hangganan. May nakita akong maliit na nayon doon na nakatago. Doon ko ito kinuha. Ito ang pinakaunang hamog sa umaga, araw-araw. Inabot ako ng kalahating buwan, para lang makalakam ng ganito karami. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming dekalidad na gamot sa buong buhay ko. Grabe, ang yabang naman ito. Pati yung 4 na pinuno ng pamilya sa Harbor City ay pinapunta pa para maghatid ng gamot para sa kanya. Si Anthony Fletcher ang naghanda ng lahat ng ito. Para sa akin, ang bait naman niya. Julia Grant. Saan ka nakakita ng napakaraming dekalidad na gamot? Huwag mong sabihing nakikipagrelasyon ka sa isang biglang yaman. Hoy, bakit bigla kang kumahol? Asong alaga ka ba ni Gina Dawson o ano? Tuwing may sasabihin siya, bigla ka na lang lalabas at kakagatin ang mga tao. Tumahimik ka, magsisimula na ang kompetisyon. Panatilihin ang ingay sa pinakamababa. Narinig mo siya, ikaw ang tinutukoy niya. Hintayin mo lang. Sandali. Kulang pa tayo ng isang hurado. Tumawag lang sa akin si Chairman Fletcher, na late siya at naipit sa trapiko. Kaya magsimula muna tayo. Sa dami ng mga bihirang halamang gamot na ito, panalo na ako. Julia Grant. Kahit na mayroon kang pinakamagandang gamot, ano naman? Tingnan mo ang lamesa ng mga hurado. Isa ay kakampi ko. Ang isa naman ay si Dr. Lawrence Pierce, na ayaw sa iyo.
Talagang matatalo ka. Bakit ba ako tinititigan ng ganyan ng matandang iyon? Ang sama ng loob ko. Noong nakaraan, si Gina Dawson, ang nagpanggap na ikaw sa laban namin. Si Dr. Pierce din ang hurado noon, pero hindi mo pa man nasusumbong ang katotohanan. Umalis na siya bago pa mangyari yon. Ano? Kaya hindi niya ako nakita na inilantad si Gina Dawson. Malamang galit na siya sa akin ngayon. Hoy, relax ka lang. Sa galing mo sa medisina, magugustuhan ka talaga ni Dr. Lawrence Pierce. Hindi siya yung tipo ng tao na magtanim ng galit. Sana nga. Ang ika-33 taon ng Legendary Doctor Challenge ay opisyal nang magsisimula ngayon. 3 taon na ang nakalipas, ang pasyenteng ito ay aksidenteng nahulog mula sa mataas na lugar. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng traumatic brain injury matapos ang maraming pagsusuri ng mga nangungunang doktor na pag-alaman nilang hindi na siya mabubuhay pagkalipas ng buwang ito. Dahil napakahina ng kanyang katawan, maaari lamang siyang gamutin gamit ang medikal na pagkain para sa banayad na pampalakas. Kaya ngayon, lahat ng kalahok dito, ang sino mang makagamit ng medikal na pagkain, upang pagalingin ang pasyenteng may brain injury na ito, ay itatanghal na kampyon ng Legendary Doctor Challenge ngayong taon. Magsimula ng maghanda ng medikal na pagkain ngayon. Guro, pangako, iuwi ko ang kampyonato para sa inyo. Hindi ko kayo bibigin. Titingnan ng mga hurado ang medikal na pagkain. Ang makakapasa lang ang maibibigay sa pasyente. Ang mangkok na ito ay ang gamot na pagkain ni Julia Grant. Alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala. Malamig at nakakapreskong gamot ang sabaw na ito. Ang bango ng gamot ay kumakalat sa hangin. Ito nga ay isang napakagandang gamot na pagkain. Akala ko may magtatangkang tumulong kay Gina Dawson. Sa panel ng mga hurado, mukhang sobra lang akong nag-iisip. Ang gamot na pagkain ko. Ay, pasensya na. Siguro nasa gilid ko ito na ilagay ng hindi sinasadya. Dr. Pierce, mukhang ngayon ay hindi mo na ito matitikman. Anong magandang gamot na pagkain ang magagawa ng taong may mababang pagkatao? Huwag na lang. Kung ganun, ako na ang magsasabi kung papasa ba ang gamot na pagkain na ito o hindi. Ihahayag ko na ito ngayon. Ang gamot na pagkain na ito ay hindi pumasa. Ang pagkain hindi pumasa ay wala namang mawawala kung matapan. Kung ito'y kinain ng pasyente, masasaktan lang siya nito. Ano? Imposible yan. Sinadya mo yan. Kanina mo pa sinasabi na napakaganda ng pagkakagawa ko ng medicinal cuisine. Bakit hindi pa rin ito kwalipikado? Pinuri ko ang putahe mo kanina. Dahil lang sa bihira ang mga sangkap, hindi mo talaga naiintindihan. Kailangan maghalo-halo ang mga halamang gamot. Kung basta-basta mo lang ihahalo, paano ito magiging epektibo? Sayang naman. Ang ganda-ganda ng mga sangkap na sayang lang. Tutol ako. Sinadya mo ito. Sinadyang mo itapon ang medicinal cuisine ko. Sinadyang mong sabihin hindi ako kwalipikado. Hindi ko tatanggapin yan. Parang isang payaso, isa ka lang baguhan na doktor, at maglalakas loob kang sumalungat sa mga hurado. Ito ang Legendary Doctor Challenge, hindi ang maliit mong klinika sa probinsya. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya lahat ng nangyari ngayong araw na ito, ay plano mo, Gina Dawson, hindi ba? Gusto mo lang talagang targetin ako. Ano ngayon, hindi ko hahayaang manalo ang kanilang balak. Naghahain ako ng kahilingan na muling gawin ang aking medicinal cuisine. Gusto mong ulitin ito. Pero kailangan mo ng maggagarantiya para sa'yo. Kung hindi, paano namin malalaman na hindi mo kakopyahin ang recipe ng ibang kalahok? Julia Grant, sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Sino pa ang gustong gumarantiya para sa'yo? Kung nandito lang sana si Anthony Fletcher. Kung para sa kanya ito, tiyak na tutulungan niya ako. Kung walang gustong gumarantiya para sa'yo, kailangan kong tanggihan ang kahilingan ni Julia Grant. Ako ang gagarantiya para sa kanya. Bakit ka nandito? Nandito ako para tulungan ka. Lahat na nandito ngayon sa Harbor City ay malalaking tao na may tunay na impluensya. Sigurado akong kilala nila kung sino si Guy Fletcher. Kung susubukan mong magpanggap na siya ulit, talagang mahuli ka. Kalimutan mo na, umalis ka na lang. Kaya ko to. Ayos lang. G. Fletcher, maupo na po kayo. Ang Legendary Doctor Challenge na ito ay talagang itinatag ng aking pamilya, ang mga Fletcher.
Pero ang asawa ko ay pinapahirapan dito. Sa totoo lang para sa akin, sinasadya ninyong lahat na hiyain ako. Ma'am, so asawa mo si Julia Grant? Kasal na sina Julia at Anthony Fletcher. Imposible. Tama. Eh ano naman? Paligsahan ito. Kahit ikaw pa si G. Fletcher, hindi ninyo basta-basta mababali ang mga patakaran. Mga patakaran? Anong ibig mong sabihin, mga patakaran? Ang mga Fletcher ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang medicinal meal na inihanda ng aking asawa ay sinadya nilang sirain at pinagbintangan. Sinasabi ba ninyong lahat na ayaw ninyong magtrabaho sa Harbor City? Mali ang pagkakaintindi ninyo, G. Fletcher. Ako, bilang isang hurado, paano ko kaya sinadyang itinapon ang mga sangkap ng isang kalahok? Kung ganoon ang sitwasyon at kung talagang hindi sapat ang kakayahan ni Julia, ang pagpapaulit sa kanya ng putahe ay hindi makakaapekto sa ibang mga kalahok. Pero tapos na ang iba, kung ang asawa ninyo ay gagawa ulit, maaari itong ituring na pandaraya sa panggagaya sa iba. Isinasangla ko ang reputasyon ng pamilyang Fletcher dito. Is Vince Barrett? May iba pa bang alalahanin? Walang problema. Kaya ikaw nga pala si Amy Fletcher. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Akala mo ba nakakatawa na paglaruan akong parang tanga? Nakakatuwa ba para sa iyo? Marami kang pagkakataon noon. Pwede mo namang ipaliwanag. Bakit wala kang sinabi? Julia, may papaliwanag ko ito. Ayoko lang kasi na lumayo ka sa akin dahil sa kung sino ako. Sa totoo lang, simulat sa pool. Ang Fletcher. Hindi pa tapos ang paligsahan. Dahil isa kang hurado, pakibalik na lang sa iyong pwesto. Julia Grant. Kahit mag-apply ka para sa Rideau, ano naman? Naubos mo na lahat ng sangkap mo. Talaga bang balak mo akong talunin? Gamit lang iyang pork brain casserole. Julia ko, kapag nagpapagamot ka ng tao, ang pinakamahalaga ay hindi ang iyong teknik. At hindi rin ang gamot, kundi ang iyong puso. Kung tunay kang nagmamalasakit sa pagpapagamot, malalaman mo mismo kung paano gumawa ng tamang lunas. Ha ha ha. Guro, naiintindihan ko na. Gusto mong sundin ko ang aking puso, na talagang isipin ko ang nararamdaman ng pasyente, suriin ang kanyang kondisyon, at gumawa ng pinakaangkop na pagkaing panggamot. Ang pasyenteng ito ay may cerebral palsy. Ang isang pampakalma at pampasigla sa utak na sabaw ang kailangan niya. Pampakalma at pampasigla sa utak na sabaw, tapos na. Hindi mo naman seryosong iniisip na mapapagaling mo. Ang pasyenteng yon gamit ito, di ba? Pangarap lang yan. Ano ba nang alam mo? Hindi mo ba alam na ang mga pinakamahusay na doktor ay kayang gumamit ng mga pinakakaraniwang sangkap para gamutin ang mga pinakamalalang sakit? Hintayin mo na lang. Hindi pa ito sapat. Ang galing talaga ng medicinal dish na ito. Naibigay nito ang buong epekto ng mga sangkap. Kwalipikado ito. Ano nung sabi mong pangalan ng putahen ito? Calming brain boosting soap. Ano ng problema? Common Brain Boosting Soup. Ito ay recipe na binuo lang ng aking apprentice. Calming Brain Boosting Soap. Ikaw ba talaga ang apprentice ng himalang doktor? Ay naku. Nakalimutan ko iyon. Pumasa na ang medicinal dish na ito. Sa ganun ng kaganda, si Eli Vince Barrett ay tutol pa rin? Sa susunod na Legendary Doctor Challenge. Hindi na kailangang sumali ni AC Vince Barrett. 3 hurado, 2 sa kanila ang nagsabing kwalipikado ang putahe, kaya pwedeng subukan ng pasyente. Kung madyay gising ang pasyente, pagkatapos kunin ang putahe ni Dr. Julia Grant. Si Dr. Julia Grant ang magiging champion ng Legendary Doctor Challenge ngayong taon. Gumaling na ako. Hindi nga, paano kaya ni Julia Grant na pagalingin ng isang tao? Magkasabwat kayo. Isang himala, seryoso, isang himala. Isang taong may cerebral palsy ay talagang gumaling. Mukhang mayroon na tayong kampyon. Hayaan nating si Dr. Lawrence Pierce ang mag-anunsyo ng nanalo para sa atin. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko, ang nagwagi sa Legendary Doctor Challenge ay si Julia Grant.
Master Doctor. Dayaan. Dapat may dayaan kayo. At ikaw, hindi ba't lagi mo siyang kinamumuhian? Paano mo siya pinayagang maging kampyon? Mga personal na hinanakit ay walang kinalaman sa kompetisyon. Iniligtas ni Julia Grant ang buhay ng isang pasyente. Kaya siya talaga ang karapat-dapat na kampyon. Alam mo, habang tumatagal kitang tinitingnan, parang mas pamilyar ka. Ikaw yung nakipagkompetensya kay Hunter Miles dati. Noong nasa convention, lahat ng nangyari doon. Gawa mo ba lahat yon? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Matapos imbestigahan, tumatanggap ng suhol si Dr. Vince Barrett mula kay Gina Dawson noong panahon bago ang kompetisyon. Lahat kayong tatlo, sumama kayo sa akin. Kasangkot din si Gina Dawson sa pagdukot sa isang tao. Mayroon tayong mga saksi at ebidensya. Dalhin ninyo sila. Talagang hindi ako kumuha ng pera. Congratulations, Dr. Grant. Mas magaling ang iyong kakayahan sa medisina kaysa sa akin. Buong-buo kong tinatanggap ang aking pagkatalo. Masyado kang mapagbigay. Ang bundok ay mananatili, ang ilog ay patuloy na dadaloy. Magkikita ulit tayo balang araw. Hanggang sa muli. Dahil natulog ka na sa akin ka na ngayon. Mula ngayon, huwag ka nang maglandi sa ibang lalaki. Galit ka pa ba sa akin? Ikaw pala ang apprentice ng master sa medisina, pero hindi mo sinabi sa akin. Pinahanap mo ako ng husto. May dahilan ako, okay. Paano kung nalaman mo kung sino talaga ako? At nagpasya na huwag akong payagang sumali sa kompetisyon? Akala mo ba ganoon ako klase ng tao? Paano ko malalaman? Tapos na tayo. Sige na nga. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kung ano ang gusto mo, Mrs. Sisiguraduhin kong magaling ang gagawin ko. Sige na, halikan mo ako. Halikan mo ako. Sige na.